Mr. Silent Channel. Kabanata 411 hanggang 420. Hindi umiwas si Yuanan Yahui. Sa estado ng Troll Titan, ang kanyang sariling kapangyarihan sa pagtatanggol ay medyo abnormal din. Maging ang mga kuko ng ginintuang dragon ni Tang Wulan ay maaari lamang basagin ang kanyang braso ngunit hindi ito madudurog. Makikita kung gaano kalakas ang depensa niya. Hawak ng husto ang Ice Cone at Wind Blade, dumiretso si Yuanan Yahui sa harap ni Guyu, sinampal ng palad si Guyu. Sa sandaling ito, isang piraso ng asol na pilak na damo ang tahimik na nakapulupot sa baywang ni Guyu, hinayla siya palabas ng paalang. Bumangon na muli si Tang Wulan mula sa lupa, humihila pa rin ang asol na pilak na damo sa kanyang kamay, at ang mga espiritong kakayahan ni Guyu ay parang isang marahas na bagyo, na patuloy na bumubuhos patungo kay Yuanan Yahui. Ang lalaking ito. Ito ay kasing hirap ng brown sugar. Sumabog si Yuanan Yahui sa isang bilog, at muling lumitaw ang air cannon at dumiretso sa Guyu. Hinayla ni Tang Wulan si Guyu, iniiwasan ang air cannon. Lumiwanag ang kanyang anyo, at muli siyang sumugod patungo kay Yuanan Yahui, at kasabay nito ay may pinasok sa kanyang bibig. Uhaw sa dugo din paste bonds. Alam ni Yuanan Yahui ang kanyang kinakain nang hindi man lang ito tinitingnan. Hindi nakakagulat na dumating si Guyu at bigyan ng bonds ang lalaking ito. Hindi niya hahayaang magtagumpay. Alam ni Yuanan Yahui na hindi magtatagal ang sarili niyang Troll Titans. Si Tang Wulan, na hindi kumakain ng uhaw sa dugo na bean paste bonds, ay pinahintulutan na ang kanyang sarili na malampasan ang mga paghihirap. Sa sandaling magalit siya sa kanya sa loob ng isang panahon, hindi niya magagawang manatili sa higanti. Tinalo siya ng Demon Titans bago matapos. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, biglang tumaas ang malalaking braso ni Yuanan Yahui, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng marahas. Boom! Ang marahas na seismic wave ay naging fan shape at agad na tinakpan ang lugar kung saan naroon sina Tang Wulan at Guyu. Nagulat ang katawan ng dalawa at sabay na lumipad pataas. Humakbang si Yuanan Yahui at nakarating sa harapan nilang dalawa na parang kidlat. Malaking pagtaas din ang bilis ni Troll Titan sa kanya. Sabay na itinapon ang magkabilang kamao, at tinamaan nila si Tang Wulan at Guyu ayon sa pagkakasunod. Habang nasa himpapawid, kinain lang ni Tang Wulan ang uhaw sa dugo na bean paste bonds, hindi pa nailalabas ang epekto ng bean paste bonds. Ito ang pinaka-kritikal na sandali. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang sitwasyon na hindi inaasahan ng sinuman. Sa isang kislap ng pilak na liwanag, si Tang Wulan ay lumapit sa tabi ni Guyu. Inilagay ni Guyu ang isang kamay sa baywang ni Tang Wulan, at ang isa pang kamay ay hamampas, sa tamang panahon para sampilan ang kamao ni Yuanan Yahui. Nang mabaril ang kanyang palad, tanging mga taong may mahusay na paningin lamang ang makakahuli nito, at sa palad ni Guyu, 5 kulay ang agad na nagbago. Kalawakan, liwanag, tubig, apoy at lupa. Nagtagpo ang 5 elemento sa whirlpool, na hamarang sa suntok ni Yuanan Yahui. Ang mga katawan ni Guyu at Tang Wulan ay umiikot at lumilipad palabas. Habang nasa himpapawid, hindi namamalayang niyakap siya ni Tang Wulan. Ngunit hindi rin komportable si Yuanan Yahui. Kitang-kita niya na sa paligid ng kanyang malaking braso, mayroong 5 kulay na puyo ng mga suntok, at ang puyo ng tubig ay patuloy na umiikot, na naging sanhi ng kanyang buong katawan upang manginig. Elemental na pagkalito. Nagliwanag ang mga mata ni Holy Spirit Daoluo. Sa rostrum, ilang title Daoluo din ang hindi namamalayan na nakaupong patayo. Sa isang kislap ng ginintuang liwanag, isang maliit na gintong ahas ang bumagsak sa lupa, na naglalabas ng momentum ni Tang Wulan at Guyu. Sabay na lumapag ang dalawa. Suray-suray si Tang Wulan at hindi napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Nilabanan niya ang maraming pag-atake ni Yuanan Yahui noon, at kahit na may uhaw siya sa dugo na beanbags, hindi na niya ito kayang hawakan. Kamusta ka na? Tanong ni Guyu na may pag-aalala. Umiling si Tang Wulan, okay lang ako, lumabas na ang epekto ng uhaw sa dugo. Kung gayon, tulungan mo si Xinglan at iwanan mo ito sa akin dito. Sabi ni Guyu kay Tang Wulan. Okay. Huminga ng 2 beses si Tang Wulan, humakbang patungo sa direksyon ni Ye Xinglan. Sunod-sunod na ikinaway ni Yuanan Yahui ang kanyang mga braso, sa wakas ay tinanggal ang 5 umiikot na sinag ng liwanag. Ngunit ang makikita ay nasira na ang buhok sa kanyang braso sa maraming lugar. Ngayon lang para lutisin sina Tang Wulan at Guyu, iwinagayway pa niya ang kanyang putol na kanang braso. Ang pag-asa sa sarili nitong malakas na enerhiya ay bahagya na nagpatuloy sa mga buto ng braso. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng kanyang troll na si Titan ay nagsimulang hamina. Dumampi ang mga daliri ni Guyu sa lupa, at sa isang kislap ng pilak na liwanag, muli siyang lumapit kay Yuanan Yahui. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, itinaas niya ang kanyang palad at tinapik si Yuanan Yahui. Hindi ba siya santukan? Ang isang palad ay umuusbong, at isang pula, dilaw, at asul na anino ng palad ang lumabas sa palad. Si Yuanan Yahui ay walang kamalay-malay na nagpasabog ng suntok,
at ang katawan ni Guyu ay kumikislap ng silver light, at ang kanyang buong katawan ay nawala sa pwesto. Nang muli siyang sumulpot ay nasa kabila na siya nito. At mabilis na sumabog ang dating anino ng palad at naging elemental vortex. Ang tatlong elemento ay nagbanggaan sa isa't isa, at ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumabog. Sa lakas ni Yuan Yahui, natarante silang lahat. Pagkatapos ang lahat ay nakakita ng isang nakakagulat na eksena. Ang pilak na ilaw ni Guyu ay patuloy na kumikislap, patuloy na binabago ang posisyon ng kanyang katawan. Sa bawat pagpapakita niya, pumuputok siya gamit ang palad. Hindi alintana kung gumana ang kanyang pag-atake, nagbigay siya ng tatlong kulay. Palm Shadow, at pagkatapos ay agad na inilipat palayo. Kung si Yuan Yahui ay tumama sa lupa gamit ang kanyang kamao, pagkatapos ay lilito siya sa hangin at magpapadala. Para itong multo, patuloy na lumilipat at kumikislap sa isang iglap. Ito. Nagmukhang tanga ang mga estudyante sa dalawang baitang sa audience. Pilit na ginulat ni Tang Wulan si Yuan Yahui. Ngunit kumpara sa paraan ng pakikipaglaban ni Guyu sa oras na ito ay hindi isang pakiramdam. Meron bang ganyan sa unang baitang? Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Luo Guixing na magaling siyang kontrolin ang sitwasyon at puso ng mga tao, ngunit sa mga oras na ito ay tulala na siya. Napakalakas ni Guyu. Ang panandaliang paglipat ay inilapat sa kanya ng walang anumang pagpos, ito ay nangangailangan ng napakaraming lakas ng kaisipan upang magawa ito. Meron ding 3 attribute 3 color palm, instantaneous din ba ito? Lumalabas na hindi ginamit ni Guyu ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa kanila. Oo. Ang paggunita sa pagsubok sa klase, mula simula hanggang katapusan, ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ni Guyu ay lubos na kasiya siya. Sa sandaling ito, ang kanyang tunay na lakas. Boom, boom. Dalawang dagandong ang sabay na tumunog. Isang figure ang lumipad na may liwanag ng bituin na nagniningning sa lahat, at nababalot ng puting liwanag. Tinapos ni He Xiaopang, ang Soul Master ng 8-sided Plum Blossom at Silver Hammer, ang labanan. Ginamit ni Ye Xinglan ang Star Wheel Chain ni Xu Xiaoyan upang kontrolin siya at biglang nagsimula, at isang Sword Godnet ang dumurog sa kanya sa hangin. Isang kaaway at dalawa ang nakalutas din ng isa. Ngunit sa parehong oras, biglang sumabog si Le Zhengguo, at ang Guangming Holy Sword ay nag-apoy sa sagradong apoy, na naglaslas sa Star God Sword sa isang napakaliit na anggulo, at biglang sumiklab. Ang pangalawang dagandong ay ang sitwasyon kung saan halos hindi bumalik si Ye Xinglan sa kanyang espada upang ipagtanggol, at binasag ni Le Zhengguo gamit ang isang espada, at ang kanyang buong katawan ay nagningning ng sagradong apoy at nahulog. Bumagsak ang puting liwanag, tumakip kay Ye Xinglan, at wala si Ye Xinglan. At nagkataon na tumayo si Tang Wulan sa harap ni Le Zhengguo. Mula sa gilid ng kanyang mata, sumulyap siya sa direksyon ni Ye Xinglan, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa loob. Xinglan, Xinglan, proud na proud ka. Sa cultivation base ni Ye Xinglan, sapat na itong magpatuloy hanggang sa dumating siya, ngunit gusto lang niyang sumabog bago siya dumating at hindi tumanggap ng sarili niyang tulong. Sa isang kaaway at dalawa, maaari niyang talunin ang isang kalaban at ubusin ang Le Zhengguo sa malaking lawak. Siya ay ganap na nagpakita ng kanyang lakas. Napabuntong hininga ang mga mag-aaral sa unang baitang at ikalawang baitang habang pinapanood ang sitwasyon sa entablado ng kompetisyon. Sa oras na ito, si Ye Xinglan ay wala sa unang baitang, si He Xiaopang ay wala na, at si Ye Xingmo ay wala sa ikalawang baitang. Kung tutusin mula sa eksena at kamay ng mga tao, lumabas na ang klase sa unang baitang ang may kapangyarihan. 4 hanggang 5. Nagpakita ng sagradong tingin si Le Zhengguo, itinaas ng kanyang kanang kamay ang banal na espada, at ang tatlong singsing ng espiritu sa paligid ng kanyang katawan ay sabay na lumiwanag. Sa sandaling ito, ang kanyang buong pagkatao ay parang isang soul guide light bulb na agad na sinindihan. Ito ay naging isang nagniningning na araw sa isang kisap mata. Ang napakalakas na elemento ng liwanag ay puno ng sagradong hininga. Sa itaas ng banal na espada, sumabog ang sagradong liwanag, at kasama ang kanyang katawan bilang sentro, kalahati ng platform ng kompetisyon ay natatakpan sa hanay ng light element. Sa kalangitan, isang malawak na gininto ang liwanag ang namuo sa mga ulap, puno ng marilag na aura na tumatagos sa madla. Paghuhukom. Ang boses ni Le Zhengguo ay biglang naging kahanga-hanga, at ang tunog ay yumanig sa platform ng kompetisyon. 3 gintong ilaw ang sabay-sabay na umilo, at nahulog kay Tang Wulan, Xu Lizi at Xu Xiaoyan ayon sa pagkakabanggit. 3 crystal clear golden lights iyon, halos sa sandaling lumitaw ang mga ito, nababalot ang katawan ng 3. Naramdaman lamang nina Xu Lizi at Xu Xiaoyan na ang kanilang katawan at kaluluwa ay nasublimate sa isang iglap. Walang sakit, ngunit isang pakiramdam ng kaginhawaan, ngunit ang kapangyarihan ng espiritu sa kanilang mga katawan ay bumubuhos ng walang kabuluhan, at sila ay nahuli sa liwanag ng paghatol sa isang kisap ng mata. Karamihan sa mga ito ay natunaw. Nagsimula na ring lumambot ang katawan. 2 puting ilaw ang lumiwanag sa tamang oras, at sa unang baitang, nakapatay sina Xu Xiaoyan at Xu Lizi. Walang nag-iisip na ang sitwasyon ay biglang iikot ng ganito, at ang biglaang pagsabog ni Le Zhengguo ay magiging napakalakas.
Ang kanyang espesyal na kakayahan ng tatlong pangunahing kakayahan ng espiritu ay natunaw sa isa, agad na binaligtad ang trabaho. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mga paa ni Tangwulan, na tiniis din ang liwanag ng paghatol, isang gintong halo ang namumulaklak mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang gininto ang liwanag na bumagsak sa kanya ay mabilis na bumuhos, na talagang sinipsip sa gininto ang halo. Maging ang maliwanag na ilaw sa katawan ni Lezengayo ay madilim. Limang madilim na gininto ang sinag ng liwanag na may walang kapantay na matalas na aura ang agad na pumutol sa espasyo sa entablado ng kompetisyon, at binalot si Lezengayo ng sunod-sunod na mga bitek sa espasyo. Sa isang kislap ng puting liwanag, nawala si Lezengayo sa manipis na hangin at wala na. Ang Holy Spirit Daoluo ay gumawa ng mga madalas na pagbaril at muling nalutas ang mga krisis ng mga estudyante. Bagamat tinalo ni Tangwulan si Lezengayo gamit ang mga elemento ng Golden Dragon na nakakatakot na kuko at ang Blue-Silver Golden Light Array, siya mismo ay nakaluhod sa isang tuhod, humihingal. Ang sagradong paghatol na nakatutok sa tatlong espiritong kakayahan ni Lezengayo ay humadlang sa uhaw sa dugo na epekto ng pagkain ng uhaw sa dugo na bin-paste bag sa sandaling iyon, at sa parehong oras ay nagbunga ng malaking pagkonsumo sa kanya. Kaakibat ng konsumo na dulot ng pagkakabangga kay Yuanan Yahui, malapit na siyang maubusan ng langis at ilaw. Hindi maganda ang sitwasyon para sa unang baitang. Kung si Tangwulan ay hindi maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban, ang tanging natitira sa unang baitang ay sina Guyu at Xie. Sa oras na ito, si Duan Hanshao, na bumagal, ay nakontrol na ang sitwasyon, at ang shadow clone ni Xie ay tila hindi na makatagal. Kung tutusin, mas malakas ang ikalawang baitang. Ang isang malakas na pakiramdam ng kahinaan ay patuloy na kumalat. Sa laban na ito, walang alinlangang kinuha niya ang pinakamaraming pressure, at nakipaglaban siya ng husto kay Yuanan Yahui, inalagaan ang mga manunood, at pagkatapos ay kinuha ang buong suntok ni Lezengayo at kinuha si Lezengayo. Matalo. Gayunpaman, ang larong ito ay hindi pa tapos, at ang ating panig ay hindi pa nakakamit. Tinapik ni Tangwulan ang lupa gamit ang kanyang kanang kamay, at sa tulong ng countershock, muli siyang tumayo. Huminga siya ng malalim, itinaas ang mga braso sa harap niya at niyakap siya, at ang dugo sa katawan niya ay muling pinakilos niya. Kahirapan ng chi at dugo. Sa kabilang banda, umabot na rin sa white hot state ang banggaan ni Guyu at Yuanan Yahui. Ang katawan ni Guyu ay kumikislap na parang multo, na may tatlong kulay ng liwanag na pinagsama upang bumuo ng anino ng palad sa bawat palad. Kahit na si Yuanan Yahui ay makapangyarihan, maaari lamang niyang ipagtanggol ito. Ang ikinasimangot ni Yuanan Yahui ay hindi na siya kayang suportahan ng kanyang Troll Titans. Hindi niya gustong gamitin ang Fallen Angel Martial Spirit mula pa noong una. Ito ay isang sekreto na iilan lamang ang nakakaalam. At saka, kapag ginamit na niya ang Fallen Angel Martial Spirit, siguradong malalantad ang kanyang kasarian. Gayunpaman, ang lakas ni Guyu ay higit na lumampas sa kanyang naunang paghatol, hindi ba dapat siya ay isang long-range attacker? Ngunit bakit ang mga elemento ay maaaring maging napaka-condensed at malayang ilapat sa malapit na labanan? Ang Troll Titan ay may kamanghamanghang mga depensa, at kailangan din niyang patuloy na pakilusan ang kanyang mahinahong kapangyarihan ng kaluluwa upang matuno ang pang-aapi ng tatlong elemento. Ang sublimation na ginawa ng kombinasyon ng iba't ibang mga elemento ay nagpapagod sa kanya ng kaunti sa pagkaya. Kung ito ay nasa peak state, tiyak na hindi siya natatakot. Siguradong pipilitin niyang bumalik si Guyu gamit ang isang range type na pag-atake. Bagamat makapangyarihan ang paglilipat ng espasyo, hanggat nabasag niya ang espasyo gamit ang sarili niyang malakas na kapangyarihan, walang mapagtatagwan si Guyu. Ngunit ngayon ay malapit nang magwakas ang Troll Titan, at ang kanyang lakas ay mabilis na humihina, na siyang sandaling hindi na maipagpatuloy ang kanyang tibay. Paano gawin? Ang Titan Great Ape Martial Spirit ay malapit nang hindi ito masuportahan, at ang kapangyarihan ng espiritu ay masyadong natupok, kahit na ang Fallen Angel Martial Spirit ay lumipat, ang lakas ng labanan ay lubos na mababawasan. Sa sandaling ito, biglang, isang marahas na tunog ng siyawang tumunog, at sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, ang dalawang figure ay blur at bumalik sa isa, at lumitaw ang katawan ni Xie. Nanginginig ang katawan at muntik ng mahulog. Sa wakas ay hindi napigilan ng kanyang pakikialam si Duan Hanshao sa paghihip ng mahabang plote sa kanyang kamay. Ang malamig na liwanag sa mga mata ni Duan Hanshao ay kumikislap, at pagkatapos lamang napanasan ang sandaling ito, ang Control Type Spirit War Master ng team ay talagang nasalikop ng isang maliksi na attack type na War Spirit Master ng kanyang kalaban at hindi niya nagawang tulungan ang kanyang partner. Ito ay isang kahihiyan sa kanya. Mayabang din siyang tao kaya si Yuanan Yahui lang ang pinagsilbihan niya sa klase. Si Xie ay umasa sa panliligalig sa kanya at ni Bai Hanying para saluhin ang dalawa gamit ang sarili niyang lakas. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng espiritu ay medyo hindi magagamit, at sa wakas ay hindi na mapanatili ang clone. Paanong bibitawan ni Duan Hanshao ang ganoong pagkakataon, lumiwanag ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan, at hamihip ang tunog ng plota, biglang puno ng hanging nakamamatay. Isang malakas na hangarin sa pagpatay ang tumagos kay Xiang Xie. Ang mga pag-atake ng Sonic ay ginagawang hindi nakikita ang mga pagpatay.
Ito ang kanyang ikatlong kakayahan sa espiritu, mamamatay tao na tunog. Mayroong hindi lamang isang boses, kundi pati na rin isang pag-atake sa isip. Sa wakas ay napalaya ni Bai Hanying ang kanyang kamay, iwinagayway ang mga sanga sa kanyang kamay, at ang namumulaklak na mga cherry blossom ay lumutang sa hangin, naging mga talulot na nahuhulog mula sa langit, na tumatakip sa katawan ni Yuanan Yahui. Biglang umahan ang espiritu ni Yuanan Yahui, at lumitaw ang isang puting halo sa katawan ng troll na si Titan na pagod, at muling bumangon ang kanyang hininga. Ang kanyang kanang paa ay nakatapak ng husto sa lupa. Biglang, kasama ang kanyang katawan bilang sentro, ang lahat ng espasyo sa loob ng 10 metro ang lapad ay nasira at marahas na inalog. Nawala sa kawalan ng figure ni Guyu, na paatras ng ilang hakbang bago siya halos hindi makatayo. Nang makita ang eksenang ito, sabay na sumimangot sina Shen Yi at Wu Changkong. Bumagal si Yuanan Yahui, kontrolado ni Duan Hanxiao si XCXC at naging dapat patayin. Walang suspense tungkol sa kinalabasan ng larong ito. Ang mga talulot ng cherry blossom na inilabas ni Bai Hanying ay parang tulay, na nakikipag-ugnayan sa pagitan nila ni Yuanan Yahui, na may malambot na ngiti sa kanilang mga mukha, pumunta si Chao Xiao sa likod ng Yuanan Yahui. Lover Bridge. Ito ang pangalan ng kakayahan ng kaluluwa ni Bai Hanying. Sa sandaling nabuo, maaari niyang i-connecta ang kapangyarihan ng kaluluwa ng dalawang tao at mag-inject ng sariling kapangyarihan ng kaluluwa sa isa't isa. Si Bai Hanying ay isa ring senior soul sovereign powerhouse, at sa kanyang soul power injected, natural na magpapatuloy ang Troll Titans ni Yuanan Yahui. Sa laban ngayon, masasabing maraming sorpresa ang binigay ng magkabilang panig sa isa't isa. Sa sarili niyang pagpaplano, pinaglaban ni Tang Wulan si Ye Xingmo, at natalo pa ng lakas ni Ye Xinglan si He Xiaopang. Gayunpaman, wala sa kanila ang inaasahan na ang biglaang pagsabog ng Le Zhenghao ay magiging napakalakas, at sina Xu Xiaoyan at Xu Lizi ay sabay-sabay na lumabas sa larangan ng digmaan. Ang mga supply ng logistic ng pangkat ng unang baitang ay pinutol. Bagamat mabilis na natalo ni Tang Wulan si Le Zhenghao, mahirap ibalik ang pagbaba. Ang second grade class 1 ay mayroon pa ring squad leader na si Yuan Yahui, ang deputy squad leader na si Duan Hanxiao, dalawang malalaking four-ring powerhouses, at isang oiliary Bai Hanying. Walang suspense sa laban na ito. Isang agitated dragon chant ang tumunog, at ang katawan ni Tang Wulan ay kumislap ng gininto ang liwanag, at pumunta siya sa gilid ni Guyu at tumabi sa kanya. Kasabay nito, isang puting ilaw ang kumikislap sa kabilang panig, at si XCXC ay inilabas din sa yugto ng kompetisyon ng Holy Spirit Daoluo. Halatang hindi na niya kinaya ang pamatay na tunog ni Duan Hanxiao. Lumingon si Duan Hanxiao, 3-2. Kung si Tang Wulan ay nasa kanyang kapanahunan, maaaring mayroon pa rin siyang kapangyarihan na lumaban, ngunit ang mga negatibong epekto na dulot ng uhaw sa dugo na paste bag na kinuha niya noon ay napakahusay na ang gininto ang kinang sa kanyang katawan ngayon ay hindi gaanong maliwanag kaysa sa simula. Siya na lang at si Guyu ang natitira, malinaw na ang lahat. Hindi itinuloy ni Yuan Yahui, ngunit mahinang sinabi kay Tang Wulan, sumuko ka. Hindi kalmado ang mga mata ni Tang Wulan. Matalo man sila sa laro, matalo man sila, maluwalhati na sila. Ang panlabas na bakuran ng Shrek Academy, isang baitang maikli, 3 taon. Sa kanilang pangkat ng edad, ang pagkakaiba ng 3 taon ay talagang isang mundo ng pagkakaiba. Ngunit, susuko ba si Tang Wulan? Ang kanyang mga mata ay mainit pa rin, tulad ng dalawang nag-aalab na apoy, itinaas niya ang kanyang ulo, at ang tunog ng mga dragon ay umatungal ng malakas sa kanyang katawan. Isang hakbang pasulong, hamarang sa harap ni Guyu. Natigilan si Guyu, nakatingin sa hindi pangkaraniwang matangkad ngunit hindi masyadong malapad na likod sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay tila nawala ng ulirat sa isang iglap. Dumating sa kanyang bibig ang mahabang ploto ni Duan Hanxiao, at napuno ng lamig ang kanyang mga mata. Saglit niyang hinawakan ang tiyan niya at hindi pa ito tuluyang nabitawan. Sa sandaling ito, ang kabilang partido ay hindi man lang umamin ng pagkatalo, kaya't saktan sila hanggang sa sila ay sumuko. Huminga ng malalim si Yuanan Yahui, hindi ko na dapat itanong. Ang pagkatalo sa kalaban ay ang paggalang sa kalaban. Ngumiti si Tang Wulan, at dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay, ang liwanag ng Golden Dragon Claw ay kumikinang pa rin, at ang mahina na Golden Spirit Ring ay muling sumabog. Alam niyang matatalo siya, wala pa rin siyang kahit katiting na duwag. Kahit matalo ka, kailangan mong matalo na parang lalaki. Kinakatawan niya hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang gulugod ng klase sa unang baitang. Maaari kang humiga at umalis sa talahanayan ng kompetisyon, ngunit hindi kailanman umamin ng pagkatalo. Labanan hanggang sa huling minuto. Ang mga mag-aaral sa unang baitang ay hindi namamalayang itinuwid ang kanilang mga likod at naikuyom ang kanilang mga kamao. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanila sa pisikal at mental ay ganap na pinalaki ng kalunos-lunos na aura ni Tang Wulan sa oras na ito. Ito ang aming monitor. Masyadong matigas ang mga nakakuyom na kamao ni Wu Si Duo, na naging sanhi ng bahagyang pagputi ng mga kasukasuan ng kanyang mga kamay. Ang akala niya ay nasa entablado din siya sa oras na ito. Kung mayroon kang iyong sarili, hindi ka nangangahulugang matatalo sa labanang ito. Tang Wulan, bawal kang matalo. Sa rostrum, bahagyang tumanggo si Kai Lao,
Bagaman ito ay isang maluwalhating pagkatalo, hindi ito bumagsak sa gulugod ng Shrek at Tang sect. Ngumuso si Feng Wuyu nang hindi nagsasalita. Napakunot ang noo ni Chilong Daoluo, ang kanyang alagad ay nakapagtanghal na ng gusto, ngunit ito ay sina Shrek at walang kulang sa mga halimaw. Hindi naman sa hindi sila sapat, pero mas malakas ang kalaban. Kahit na sila iyon, hindi nila naisip na may pagkakataon pa sina Tang Wulan at Guyu. Ang banal na espiritong si Daoluo sa field ay may kalmado na mga mata, at ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Tang Wulan, na nagpakita ng isang mahinang ngiti. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang pagtataka sa kanyang mga mata. Humakbang pasulong si Yuan Enyahui, muling itinaas ang kanyang malaking kamao, at huminga ng malalim si Duan Hanshao, nang malapit ng patugtugin ang mahabang plote sa kanyang kamay. Bigla na lang silang lahat nakakita ng kakaibang eksena. Nakatayo sa likod ni Tang Wulan, si Guyu, na medyo nataranta ang mga mata nang tumayo si Tang Wulan sa harap niya, ay biglang humakbang pasulong at gumawa ng isang paggalaw na pumupuno sa lahat ng mga palaisipan. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, ganoon din, niyakap si Tang Wulan mula sa likuran. Ito ay, anong ginagawa mo? Kahit na magiliw ka, hindi ka dapat nasa entablado. Tsaka bata pa sila. Paano kaya ito? Saglit, natigilan si Yuan Enyahui, at natigilan ang Broken Soul Xiao, at bahagyang nanginig ang Sakura Lover Bridge na pinakawalan ni Bai Hanying. Ang mga commander sa rostrum ay mapurol saglit. Ngunit sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang eksenang hindi inaasahan ng lahat. Ang orihinal na malalim na dagandong ng dragon ni Tang Wulan ay biglang naging napakalakas at mataas ang tono. Ang chi at pagbabago-bago ng dugo sa kanyang katawan ay biglang tumaas. Ang orihinal na gininto ang liwanag ay biglang naging makulay na kulay, at si Guyu sa kanyang likuran ay naghiwalay ng halo, at sa kanyang yakap, mabilis itong sumanib sa katawan ni Tang Wulan. Pula, asul, dilaw, berde, ginto, pilak, at itim, ang 7 kulay na sinag ng liwanag ay naging mga piraso ng liwanag, na mabilis na pumulupot sa katawan ni Tang Wulan at naghalo sa kanyang katawan. Ang orihinal na gininto ang kaliskis ni Tang Wulan ay namumukadkad ng makulay na ningning sa pagitan nila, at ang aura ng kanyang buong tao ay agad na tumaas sa isang napakalakas na antas. Kahit siya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari, naramdaman na lang niyang napuno ng biglaang kapangyarihan ang kanyang katawan. Ang hindi pa nagagawang malakas na pakiramdam ng kapangyarihan ay nagparamdam sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng panginginig sa kanyang katawan at isipan. Ang mga kaliski sa kanyang katawan ay unti-unting naging transparent at makapal habang nagiging 7 kulay, at ang buong tao ay nababalot ng mga kaliskis, na parang may suot na patong ng baluti. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay puno ng diwa ng pagtingin sa mundo. Sa rostrum, ang pulang Dragon Daoluo ay natigilan, ang naglalagablab na dragon na si Daoluo Feng Wuyu, at ang dobleng sagradong mga dragon ay sabay-sabay na naghum, na nagpapakita ng hitsura ng pagkamangha. Malinaw nilang naramdaman na ang sarili nilang martial arts ay napigilan. Kung hindi lang masyadong malayo ang pagkakaiba ng cultivation days, baka maramdaman pa nila na kailangan nilang sumamba. Ano ito? Ang katawan ni Tang Wulan ay itinaas sa 3 metro sa isang iglap, ang mga gintong kuko ng dragon ay naging makulay na mga kuko ng dragon, gumawa siya ng kamao at itinapon ito. Si Yuan Enyahui ay hindi nag-react hanggang sa mga sandaling ito, sumigaw, at sabay-sabay na fist out, sumabog ang kapangyarihan ng troll na si Titan. Isang piercing Xiao sound ang bumuga mula sa bibig ni Broken Soul Xiao, at ang pang-apat na spirit ring ay kumikinang ng maliwanag, at isang makabuluhang sonic ray ang agad na bomb-alot sa katawan ni Tang Wulan. Gayunpaman, ang kanyang sound wave ay tumagal lamang ng ilang sandali. Nang lumapit siya sa wala pang 5 metro sa harap ni Tang Wulan, biglang umikot ang hangin, nawala ang sound wave, at pati ang tunog ni Xiao Xiao ay biglang tumigil. Malapit nang bumangga ang kamao ni Yuan Enyahui kay Tang Wulan. Bigla niyang naramdaman na walang laman ang kanyang tagiliran, ito ay isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Tila ang lahat sa paligid ng kanyang katawan, at maging ang kanyang sariling kapangyarihan, ay tila nawalan ng laman sa isang iglap. Ang buong yugto ng kompetisyon ay napuno ng 7 kulay sa susunod na sandali. Naramdaman na lang ng mga estudyante sa 2 klase na nanunood ng laro na madilim ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, tila nawala ang ilaw sa entablado. Paano ito nangyayari? Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, at ang ilaw ay nagdilim at muling lumiwanag. Sina Yuan Enyahui, Bai Hanying, at Duan Hanshao ay natatakpan na ng puting liwanag sa gilid ng competition table. Hindi lang yan. Ang puting liwanag ay naging isang magaan na maskara, na tinakpan ng Holy Spirit Daoluo at ang iba pang mga estudyante na dati niyang hinugot sa kompetisyon. Ang katawan ni Tang Wulan ay mabilis na lumiit, at si Guyu ay nahiwalay sa likuran. Ang nakaraang 7 kulay ay naglaho na parang isang flash sa kawali. Hindi gumagalaw ang dalawa, nakapikit ang 2 mata. Ito. Anong nangyari pagkatapos ng lahat? Ano ang makukulay na liwanag, makukulay na kaliskis? Mapurol ang mga mata ng lahat. Kasama ang lahat ng guro ng Shrek Academy sa entablado. Ano ito? Nawalan sila ng malay. Nasaktan ang magkabilang panig. Pero kapag hindi ako tumigil, may babagsak sa unang baitang ng ikalawang baitang. Kaya't sa wakas ay napagdesisyonan na ang unang baitang ang mananalo.
Ang mapayapang tinig ng banal na espiritu Daoluo ay kumalat sa buong madla. Nahimite. Nawala ng malay sina Tangwulan at Guyu. Gayunpaman, kahit na nahimite sila, nakatayo pa rin sila, nakatayo, ang kanilang mga katawan ay umaalalay sa isa't isa at hindi hinahayaan ang bawat isa na mahulog. Ang mga mag-aaral sa unang baitang klase ay hindi nagsaya, ngunit ang mga luha ay bumuhos ng hindi mapigilan. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng kanilang puso, sa wakas ay nakilala na nila ang pares ng mga monitor at mga representante na monitor. Kasabay nito, talagang naramdaman din nila kung ano ang kaluwalhatian ng klase sa unang baitang. Kami ay mga mag-aaral sa unang baitang ng klase. Lahat ay sumisigaw sa kanilang puso, ngunit hindi sila makagawa ng ingay. Sa wakas ay gumalaw ang palaging mapayapang mga mata ni Yuan Enyahui, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang hindi niya namamalayan habang nakatingin sa dalawang tao sa entablado na magkayakap ngunit nawalan ng malay. Sa rostrum, naging kakaiba ang mga mata ni Old Kai, Martial Soul Fusion Skill. Oo, bukod sa Martial Soul Fusion Skill, wala siyang maisip na ibang paraan para ipaliwanag ang huling pagbabago ni Tangwulan at Guyu. Sinabi ni Zuo Shi na may same time na ekspresyon, ang lakas ng suntok na iyon ay vacuum. Si Feng Wuyu ay nakakagulat na hindi pinabulaanan ang kanyang mga salita, ngunit seryosong tumango, ito ay isang vacuum. Ang vacuum na nilikha ng paghihiwalay ng 7 elemento. Ang pundasyon ng lahat ng enerhiya ay tubig, apoy, lupa, hangin, liwanag, kadiliman, at kalawakan. Kabilang sa mga ito, ang mga elemento ay binago at pinagsama. Ang 7 elemento ay hinuberan, at ito ay isang vacuum na ganap na magkaiba. Ipinakita nila itong Dragon King na vacuum fist. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zuo Shi, dalawa ba talaga silang hindi magkaugnay na martial arts? Ngunit bakit pagkatapos nilang magsanib, halatang naramdaman niyang biglang bumulwak ang dugo ng malas ni Tangwulan. Ginamit ni Tangwulan ang ginintoang paraan ng pag-alog ng dragon na itinuro niya upang lumaban, kaya tuwiran at dalisay din ang kanyang damdamin. Sublimation ng dugo. Kahit na may martial arts fusion skills, imposibleng makamit ito. Sina Tangwulan at Guyu ay binuhat pababa, ngunit ang medyo kakaiba ay ang mga kamay ni Guyu ay tila lumaki kay Tangwulan, at hindi niya mapaghiwalay ang dalawa. Dahil dito, pinabalik sila sa work-study dormitory sa ganoong posisyong magkayakap. Yali, okay na ba ang katawan nila? Tanong ni Zuo Shi kay Holy Spirit Daoluo. Umiling ang Holy Spirit Daoluo Yali, walang malaking problema, pero masyado itong nauubos. Ang sublimation sa sandaling iyon ay medyo hindi makayanin ang katawan nila. It takes time to recuperate. Medyo kakaiba ang martial arts fusion skills nila. Generally speaking, umabot sila sa 3rd ring. Pero hindi dapat magkaroon ng problema sa realm arts fusion ng kanilang mga kasanayan sa martial. Nangangailangan ng masyadong maraming enerhiya, o ang enerhiya na nabubuo nila ay napakahusay para sa kanila. Isang buwan. Hindi napigilan ni Feng Wuyu at Zuo Shi ang paghinga matapos marinig ang mga salita ng pinakamalakas na soul healer sa Shrek Academy. It takes a month to perform a martial arts fusion skill, masyadong walang lasa ang ganitong kakayahan. Ngunit ito rin ay nagpapatunay kung gaano kalaki ang mga kasanayan sa martial soul fusion ni Tangwulan at Guyu na pansamantalang lumitaw. Hindi talaga nila ito natapos. Mataimtim na sinabi ni Yali, ang pakiramdam noong panahong iyon, kahit ako ay medyo tumitibok. Kung mas mataas ang pagsasanib ng martial arts, mas mataas ang antas ng kapangyarihan. Sa kasaysayan ng ating mga Panginoon ng kaluluwa, bihirang mayroong isang antas ng pagsasanib na higit sa 80%. Sa talaan, ang pinakamalakas na pagsasanib ay ang nagtatag ng Espiritu Pagoda Lingbing Daoluo na si Lingbing Daoluo na Espiritong Daoluo Langgo Dulo, at ang kanyang asawang si Tangu Langgo Yuhao ay silang dalawa na sinawatong Daoluo na Espiritu. Ang kakayahang pagsamahin ng 4 na martial arts fusion skills ay kilala bilang pinakamalakas na kombinasyon sa kasaysayan ng Soul Master World. Ang antas ng pagsasanib ay malamang na malapit sa 100%. Paglaon, sinabi ng ilang historiador na nag-aral sa kanila na kung ang martial soul fusion skill ay maaaring umabot sa 100%, kung gayon ito ay matatawag na pagsasanib ng mga Diyos, at kung ang cultivation base ay sapat na matibay, maaari rin itong magpakita ng lakas sa pakikipaglaban ng mga Diyos. Fusion, kaya lang may ganoong pagbabago. Tingnan mo kung totoo, kung gayon ay talagang pinulot namin ni Shrek ang kayamanan. Nagkatinginan ng pulang dragon na Daoluo at ang naglalagablab na dragon Daoluo, ngunit maya-maya ay lumitaw ang isang mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Imposibleng i-verify ang mga kasanayan sa martial arts fusion ni Tangwulan at Guyu, kahit papaano sa ngayon, ito ay magiging mahina sa loob ng 1 buwan kapag ginamit ng 1 beses, na masyadong magastos para sa kanila. Sa kanilang edad, kailangan ng oras upang linangin. Ang chi at dugo ay dumadaloy, tulad ng Yangtze River. Nang matino na si Tangwulan, natuklasan niya na nasa sarili niyang espasyo sa pag-iisip. Ito ay isang mundo tulad ng kalangitan sa gabi, walang malawak na bulwagan, ngunit ang paligid ay naliliwanagan ng gintong liwanag. Itinaas ang kanyang ulo ng hindi namamalayan, bigla siyang nagulat, at isang malaking gintong dragon ang nakabitin sa itaas ng kanyang ulo.
Hindi niya mailarawan ang laki nitong ginintoang dragon, dahil ito ay masyadong malaki, napakalaki na ito ay walang hangganan. Ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan niya na mayroong kabuuang 18 maliwanag na butik sa higanteng ginintoang dragon na ito, kung saan ang 3 maliwanag na butik ay asul at naglalabas ng malambot na halo, habang ang natitirang 15 maliwanag na butik ay pula at mas malakas. Maraming liwanag. Ito ay, nasa katawan ko ba ang Golden Dragon King Essence at 18 Seals? Mabilis niyang naintindihan ito ng husto. Unti-unting bumabalik ang alaala, ngunit hindi niya lubos maisip ang nangyari noon. Sa pagkakataong iyon, naramdaman na lang niya ang malambot na yakap sa likod niya na damaykit dito. Tapos parang biglang nag-alab ang kapangyarihan ng dugo sa katawan niya. Ang gasolina sa pangkalahatan ay sumabog. Kahit sa suntok na iyon, hindi niya lubos na naramdaman ang pagbabago. Subconsciously sumuntok lang. Tapos wala akong alam. 7 kulay na kaliskis, ito ang huling alaala ni Tang Wulan. Kung ano ang nangyari, hindi pa rin niya maalala. Matandang Tang, nandyan ka ba? Malakas na tumawag si Tang Wulan. Kung mayroong Old Tang, marahil ay malulutas niya ang kanyang mga pagdududa. Gayunpaman, walang tugon. Mukhang wala si Old Tang sa lugar na ito. Biglang lumitaw ang isang bulaklak sa harap ng mga mata ni Tang Wulan, at ang malaking gintong dragon sa itaas ng kanyang ulo ay tila biglang nabuhay, itinaas ang kanyang ulo at tahimik na umuungal. Isang malakas na pakiramdam ng pagkahilo ang sumunod. Pagkatapos ay nagbago ang larawan sa harap ni Tang Wulan. Sa pagkakataong ito ang larawan ay hindi na totoo, ngunit medyo malabo at ilusyon. Malabo niyang nakita na ang isang dragon na puno ng makukulay na sinag ng liwanag ay nakabitin sa hangin. Sa paligid nito at sa lupa, mayroong hindi mabilang na mga hayop na nakapalibot sa kanila. Tumatakbo sila ng ligaw, umuungal, namumulaklak sa kapangyarihan na ikinatakot ni Tang Wulan. Hininga. Libo-libong mga hayop ang tumatakbo, mga ulap at ambon ay nagtatagal. Mabilis silang naniningil sa isang direksyon na parang agos. Ito ang kapalaran ko. Isang nakakabinging boses ang dumating. Naramdaman ni Tang Wulan ang isang malakas na pagkabigla sa pag-iisip na kumalat sa kanyang utak. Sa sumunod na sandali, nawalan na naman siya ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal, nang magising muli si Tang Wulan, sa wakas ay bumalik ang pakiramdam ng realidad. Umalangaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang imaheng nakita niya noon. Ang matinding palpitations ng puso ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, na naging dahilan ng mahinang pagham ni Tang Wulan, at pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata. Lahat ng pamilyar sa kanya ay nagparamdam sa kanya na nasa work-study dormitory siya. Subconsciously gustong bumangon, ngunit isang malakas na pakiramdam ng panghihina ang sumunod, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak muli. Ang pagbabaligtad na ito ay nagparamdam sa kanya ng malambot na haplos. Oo, isang huni na tunog ang nagmula sa likuran. Si Tang Wulan ay tumingin sa ilalim ng hindi malay at nakita ang isang pares ng mga braso sa paligid niya. Ito si Guyu. Masakit ang ulo. Tama, isang pamilyar na boses ang nagmula sa likuran. Naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang katawan na nakasandal sa kanya sa susunod na sandali, na parang naghahanap siya ng suporta. Dahan-daang hinayla ni Tang Wulan ang kamay na nakapalibot sa kanya, hindi ito paraan. Huwag kang gumalaw. Isang tinig ng kawalang kasiyahan ang sumunod, ngunit sa sumunod na sandali, biglang naramdaman ni Tang Wulan na ang katawan sa likod niya at ang mga brasong nakapaligid sa kanya ay naging matigas. Binawi ang kanyang mga braso na parang dalawang espiritong ahas, mabilis ding humiwalay ang katawan na malapit sa kanya. Ikaw, bakit ka nasa kama ko? Medyo nagulat si Guyu. Umupo si Tang Wulan, nahihilo dahil sa kanyang kahinaan. Pareho pa rin silang nakasuot ng mga damit na mayroon sila sa laro noong araw na iyon, at tinitigan siya ni Guyu ng blanko, ang malalaking mata nito ay puno ng kakaiba. Tuyong sinabi ni Tang Wulan, tila ito ang aking kama. Tatayo na sana si Guyu nang siya ay tumayo, ngunit nakaramdam din siya ng pagkahilo, at ang kanyang katawan ay biglang naging hindi matatag. Dali-dali siyang inalalayan ni Tang Wulan. Si Guyu ay may napakasarap na amoy sa kanyang katawan. Kumita siya, umupo na namumula ang mukha, at pasuray-suray na bumalik sa kanyang kama. Walang ibang tao sa dormitoryo sa mga oras na ito. Pagtingin sa langit, tila umaga na, at dapat ay pumasok na ang lahat sa klase. Biglang naging awkward ang atmosphere sa dormitoryo. Tumingin si Tang Wulan kay Guyu, ngunit ibinaba ni Guyu ang kanyang ulo at hindi tumingin sa kanya. Sa ganoong kakaibang kapaligiran ay hindi na kinaya ni Tang Wulan ang pagkahilo at muling nahiga. Tila nahawa si Guyu sa kanya at nahiga din. Hindi hinayla ang kurtina sa gitna, at naririnig nilang lahat ang paghinga ng isa't isa. Sa wakas ay tumahimik si Guyu, nag-ipon ng lakas ng loob na magsabi ng isang bagay, ngunit ang marinig ang tunog ng paghinga mula sa gilid ay naging pantay. Itong baboy. Binulong ni Guyu ang tatlong salitang ito, ngunit sa sumunod na sandali ay hindi niya napigil ang matawa muna. Si Tang Wulan ay talagang natutulog, hindi alam kung siya ay pagod na pagod o tumatakbo palayo. Sa muli niyang paggising ay masigla na ang dormitoryo. Narinig ang boses ni Xu Xiaoyan sa kanyang mga tenga, Sister Guyu, okay ka lang. Magpahinga na tayo.
Narinig ko sa guro na sinabi ng Holy Spirit daw Luo na masyado na kayong nagagastos ni Wulan sa oras na ito at kailangan ng magpahinga ng halos 1 buwan. Magpahinga ka ng mabuti. Maaari kang pumasok sa klase sa loob ng 1 linggo. Ilang oras na tayong nakoma? Tanong ni Guyu. Sinabi ni Xu Xiaoyan, 3 araw na ang nakalipas. Inis na sinabi ni Guyu, kung gayon, bakit nasa kama niya ako nang magising ako? Ngumiti si Xu Xiaoyan ng, poof, at bam-ulong, ang tawag sa hawak mo ay mahigpit. Hindi ito mapaghihiwalay. Guyu sister, talagang maaga para magsimula ka. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan tungkol sa iyo. Namula si Guyu, ano ang alam ng mga bata, paki-practice ang sa iyo. Hehehehe, bakit ko ba nasabi ang kalokohan? Nakalimutan mo na ba? Lumipat na tayo ng kapitbahay. Kung ayaw mo, paano ka nagstay sa dormitoryo tapos ayaw mong umalis pagkagising mo? Ha, nakalimutan ko. Nakalimutan ko talaga. Pero di ba? Mula nang dumating sina Ye Xinglan at Xu Lizi, nahahati sila sa 2 dormitoryo, isa para sa lalaki at isa para sa babae. Ngunit talagang nakalimutan ni Guyu. Fair na. Medyo nagmamadaling tumayo si Guyu, at mabilis na umalis sa dormitory room sa gitna ng mga silver bells ng pagtawa ni Xu Xiaoyan. Tahimik na binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at bumantong hininga hanggang sa hindi na nila marinig ang boses nilang dalawa. Sa sandaling ito, isang malaking bilog na mukha ang biglang lumitaw sa kanyang larangan ng paningin. Oh, takutin mo ako. Lizzie, anong ginagawa mo? Nanginig sa takot si Tang Wulan. Tumawa si Xu Lizzie at sinabing, hindi. Nakikita ko lang kapag nagising ka na. Tumalikod si Tang Wulan at umupo, ang kanyang kahinaan ay nabawasan ng husto, hindi bababa sa hindi gaanong matinding pagkahilo. Gutom? Tanong ni Xu Lizzie. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang tiyan nang hindi namamaliin, at biglang naramdaman na ang kanyang tiyan ay tila damaykit sa kanyang likod, gutom. Isa-isa, ang malalaking meat buns ay mabilis na nakabawi, at ang init ng init ay damaloy sa katawan, at ang pakiramdam ng kawalan ng laman sa katawan ay unti-unting nawala, at si Tang Wulan ay napabuntong hininga din. Nanalo ba tayo noong araw na iyon? Tanong ni Tang Wulan. Tumango si Xu Lizzie, nanalo kami. Nanalo din kami sa comprehensive evaluation. Nakatanggap na lahat ng maraming kontribusyon ang mga kalahok namin. Ikaw at si Guyu ay bumalik sa Gerong si Wu para kunin ito. Magaling kang magtago. Malalim, talagang may martial arts fusion skill. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, gusto kong sabihin sa iyo na ito ang unang pagkakataon natin, naniniwala ka ba o hindi? Napatulala si Xu Lizzie, sa unang pagkakataon. Hindi. First time talaga. Ngumiti ng mapait si Tang Wulan. Ano ang unang pagkakataon? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas ng pinto, at pagkatapos ay itinulak ang pinto, sabay na pumasok sina Xi at Yuan Enyahui. Nang makita si Xu Lizzie na nakaupo sa tabi ng kama ni Tang Wulan, kasama ang pangungusap na narinig niya sa unang pagkakataon, biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Yuan Enyahui. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, syempre ako at si Guyu ang martial arts fusion skills. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Yuanan, wala ni isa sa inyo ang nasaktan, tama ba? Umiling si Yuan Enyahui at tumayo ng 5 o 6 na metro ang layo mula sa Tang Wulan, ako ay iniligtas ng banal na espiritu daw Luo. Noong mga oras na iyon, sinalakay mo ako at nakaramdam ng kakaiba. Parang lahat ng bagay sa paligid ko ay walang kinalaman sa akin. Parang tinataboy ng buong mundo. Ipinakita mo ba talaga ito kaagad? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, kailangan mo ba akong manampa? Ngumuso si Yuan Enyahui, hindi na kailangan. Gayunpaman, bagamat nanalo ka sa pagkakataong ito, maaaring hindi ka na maswerte sa susunod. Siguradong mapapanalo ko ito pabalik. Okay. Ngumiti din si Tang Wulan. Sinabi ni Yuan Enyahui, pagkatapos ay magpahinga ka muna. Kapag mas magaling ka na, magmadali at magpanday. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, masyado kang makatotohanan. Yuan Enyahui kumaway sa kanya, tumalikod at umalis. Medyo kakaiba si Tang Wulan, hindi ko alam kung bakit, palagi niyang nararamdaman na parang gusto ni Yuan Enyahui na layuan siya. Hindi naman ako pangit, hindi naman siya ganito dati. Sinabi ni Xie, ganito lang si Yuanan, naglilinang si **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 *̈̈̈ Pinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, saang panig kagaling. Saglit na natigilan si Xie, syempre sayo. Masayang sinabi ni Xu Lizzie, kung gayon, bakit ka nagsasalita para kay Yuanan? Inis na sinabi ni Xie, pinag-uusapan ko lang ang bagay na ito, ano ang alam mo? Kumuha ng tinapay na makakain, na makatipid ng pera. Hindi, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nawala. Napangiti si Xu Lizzie. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, okay, magsasanay ako sandali, tahimik kayo. Sa tulong ng pagpapanumbalik ng Big Meat Bun, nakabawi siya ng kaunting sigla sa oras na ito, naupo nang naka-crossleg, at nagsimulang magnilay. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na huminga sa pagmumuni-muni na ito sa loob. Hindi nakakagulat na sinabi ng Holy Spirit daw Luo na sila ni Guyu ay magpapahinga ng 1 buwan, at ang pisikal na kondisyon ay mas malala kaysa sa inaakala.
Walang pinsala, at walang pinsala sa matigas na meridian sa katawan. Gayunpaman, ang espiritu ng kapangyarihan ng kanyang katawan ay ganap na naubos, at ang mas nakakatakot ay ang chi at dugo sa kanyang katawan ay hamina din sa sukdulan. Huwag mong sabihing malas, pati ang balat ay mapotla kapag walang laman ng dugo. Ang mga panloob na organo ay patuloy na gumagana ng mahina. Kung hindi dahil sa pagbawi ng malaking meat bun upang magbigay sa kanya ng kaunting lakas, natatakot ako na wala siyang lakas na umupo ng naka-cross-leg ngayon. Nagulat si Tang Wulan, anong klaseng martial soul fusion skill iyon? Nakakatakot ang epekto. Ito ay halos bilang kung ito ay isang napakahirap na trabaho at 7 pinsala. Dahan-dahan lang. Sa kabutihang palad, walang pinsala. Sa ngayon, maaari lamang niyang pasiglahin ang mahinang paggalaw ng chi at dugo sa kanyang katawan ayon sa pamamaraan ng paglilinang ni Zuan Chengang. Sinusubukang ilabas ang isang bakas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pagtatansya ng Holy Spirit Daoluo sa pisikal na kondisyon ni Tang Wulan ay medyo bias pa rin, at ang kanyang katawan ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Kasabay ng pagbawi ni Shu Lizhi ng malaking tulong sa meat bun. Pagkatapos ng 3 magkakasunod na araw ng paglilinang, sa wakas ay nakuha niya ang isang bakas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa paunang espiritong kapangyarihan na ito, magiging mas madali itong mabawi. Gayunpaman, inabot ng buong 10 araw si Tang Wulan para makabawi sa 80% na antas. Ang natitirang 20% ay nangangailangan ng katawan na dahan-daang gumaling upang unti-unting gumaling. Ayon sa bilis ng kanyang pagsagot, tinatayang aabot pa ito ng 10 araw. Ang lahat ay tila bumalik sa orihinal na tilapon. Kumuha ng mga klase, magpanday, magsanay, at mag-aral. Pero iba na ang lahat sa dati. Ang klase sa unang baitang ay halatang mas nagkakaisa kaysa noong sila ay nakatala. Nang makita ng mga estudyante si Tang Wulan at ang iba pa, ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay halatang taos-puso. Naging mahirap din ang paglilinang ng bawat isa. Puno ng sigasig ang buong klase. Hindi na muling sinubukan ni Tang Wulan at Guyu ang martial soul fusion, masyadong malaki ang side effects. Tinanong ni Tang Wulan si Wu Changkong, Blazing Dragon Daoluo Feng Wuyu, Red Dragon Daoluo Zuoshi. Gayunpaman, hindi rin alam ng dalawang title Daoluo ang kanilang sitwasyon. Ngunit ang sigurado ay iyon ang martial soul fusion skill, ngunit ang martial soul fusion skill na hindi nila makontrol ngayon ay malamang na nasa antas ng fusion ng Diyos. Pagkatapos nilang mapataas ang antas ng kanilang paglilinang ng isang antas man lang, isa sa alang-alang nilang subukang kontrolin ito. Ito ay magiging mahina sa loob ng 1 buwan pagkatapos gamitin ito ng 1 beses, na talagang nakakatakot, kahit nasubukan ito ni Tang Wulan, hindi siya maglalakas loob. Sobrang delay sa training. Si Guyu ay tila hindi pa ito nangyari noon, ang lahat ay pareho, at ang ilan ay lumayo pa kay Tang Wulan. Ang cultivation ng bawat isa sa akademya ay sobrang abala kaya nabawasan ang intersection sa pagitan nila. Hindi sinubukan ni Ye Xinglan na gawing muli ang battle armor. Ang kakulangan ng paglilinang ay naghihigpit pa rin sa kanya. Ang produksyon para sa Tang Wulan noong huling beses ay naubos siya ng sobra, at maaaring makapinsala sa kanyang pinagmulan. Kaya napagkasunduan ng lahat na maghintay hanggang sa makapasok siya sa 4th ring bago magpatuloy sa produksyon. Sa kasong iyon, mayroong higit na insurance. Ang bawat tao ay may iba't ibang focus sa proseso ng paglilinang. Lahat ay nagtrabaho ng husto. Isa pang eksi-eksi na walang nakitang tao buong araw. Halos araw-araw siyang nawawala pagkatapos ng tanghalian at gabi na lang siya bumabalik kapag natutulog. Si Xu Xiaoyan ay katulad. Mukhang abala ang lahat. Si Tang Wulan ang may pinakamaraming regular na buhay. Nakatuon pa rin siya sa pagpapanday, tumutulong sa paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa, at nagsasanay ng chi at dugo sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom. Ipunan ang iyong sarili. Lumipas lang ang oras araw-araw, at sa isang kisap mata, ang unang semestre na dumating sila sa Shrek Academy ay nasa pagtatapos na ng semestre. Ang pagtuturo sa unang kalahati ng taon ng pag-aaral ay matatapos na, at ang huling pagsusulit na inaabangan mo ay darating na. Ang mga salita ni Shen Yi na may ngiti ay nakapagpatuwid ng lahat ng mga estudyante sa klase sa hindi malay. Inaasahan ang huling pagsusulit. Natatakot akong walang aasahan na ganito. May matatanggal sa final exam. 10 tao ang matatanggal sa unang semestre. Hindi ko alam kung ilan ang matatanggal sa pagtatapos ng unang semestre. Oo naman, ang susunod na pangungusap ni Shen Yi ay nagdulot ng bahagyang pagbabago sa mga ekspresyon ng mga mag-aaral na may mas mahinang cultivation base. Sa unang semestre final exam, ayon sa rules, 5 tao ang dapat tanggalin. Kaya dapat mas magsikap ang bawat isa sa final exam, kung hindi, malamang ma-eliminate ka. Tanggalin ang 5 tao. Biglang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay. Sabihin. Tumingin sa kanya si Shen Yi. Sinabi ni Tang Wulan, Teacher Shen, posible bang walang matatanggal? Sinulyapan siya ni Shen Yi, oo. Mayroon. Karamihan sa kanila, si Shen Yi, ay tiyak na tatanggihan ang mga salita ni Tang Wulan. Pagkatapos ng lahat, ito ang mga patakaran ng Shrek Academy. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, sa anong sitwasyon, walang matatanggal.
Mahina hong sinabi ni Shen Yi, ang panghuling pagsusulit ay ibabatay sa sistema ng pagmamarka. Kung gusto mong hindi maalis, kailangan mo munang pumunta sa passing line. Kung lahat ay nasa itaas ng passing line, may posibilidad na ang buong klase ay hindi maalis. Ngunit sa susunod na semestre, ang passing line ng lahat ay tataas ng 5 puntos. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, hindi niya maiisip na magiging simple ang pagsusulit ng Shrek Academy. Hindi madaling makapasa. Bahagyang ngumiti si Shen Yi, isa sa mga bagay na maaaring maging accommodating balang araw ay ang mga mag-aaral na mas mataas sa passing score ay maaaring magbigay ng mga puntos sa iba. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na kung gusto mong pumasok sa panloob na courtyard sa hinaharap, kailangan mo ng sapat na pagsusulit. Mga marka. Kung ang isa sa inyo ay namamahagi ng iyong mga marka sa iba, magiging mahirap na pumasok sa panloob na courtyard sa hinaharap. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, bahagyang nagbago ang mga mukha ng mga mas may kakayahang mag-aaral. Sino ba naman ang hindi gustong makapasok sa loob ng looban ng Shrek Academy, pero kung ipapamahagi mo ang iyong mga puntos sa iba, bababa ang pagkakataong makapasok sa loob ng looban. Sa kasong ito ay pinagtatalunan. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang kamay at walang sinabi. Ang kanyang kapangyarihan lamang ay limitado. Kahit na gusto niyang ipamahagi ang mga puntos sa iba, ilang tao ang maaari niyang tulungan. Ang lahat ay sasabihin pagkatapos ng huling pagsusulit. Ang paraan ng pangwakas na pagsusulit ay inihayag sa ibaba. Mayroon kang kabuuang 15 araw para sa huling pagsusulit. Sa loob ng 15 araw, kailangan mong pumunta sa Mingdo. Sa daan, kailangan mong dumaan sa hindi bababa sa 10 lungsod, kabilang ang Mingdo. Sa bawat lungsod, kailangan mong talunin ang isang kalaban na ang antas ng paglilinang ay lumampas sa iyong antas ng 5 o higit pa. At hindi ka makakahanap ng anumang kalaban kung paanong matatalo. Ang makarating sa Mingdo ay sarili mong negosyo. Gayun din. Bago ka umalis, lahat ng iyong storage soul guides, communication soul guides, at lahat ng iyong sariling resources at pera ay maiiwan. Lumabas ka at pumunta ng mag-isa. Tandaan, mayroon ka lamang 15 araw. Kung natapos mo ang gawain sa loob ng 15 araw at nagmamadaling bumalik, ito ay isang pass. Ang puntos ay tinutukoy ayon sa lakas ng iyong kalaban. Kung hindi mo makumplito ang gawain at lahat ng ito, hindi ka babalik sa loob ng 15 araw, hindi ka babalik sa loob ng 15 araw. Ibabawas ng kalahati. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung paano magkalkula ng mga marka sa kompetisyon, natural na mayroong mga guro mula sa akademya na palihim na sumusunod, ngunit hindi sila gagawa ng aksyon, kahit na maharap ka sa panganib na nagbabanta sa buhay, kaya't sa buong proseso ng huling pagsusulit, sana ay maging maingat at huwag harapin ang mga kalaban na hindi mo kayang harapin. Matapos marinig ang mga salita ni Shen Yi, si Tang Wulan ay unang nakaramdam ng kakaiba, at nagkaroon ng ganoong panghuling pagsusulit. Ngunit nang pag-isipan ko ito, naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ng kolehiyo. Ito ay upang subukan ang kanilang komprehensibong kakayahan. Pagkain, pananamit, pabahay at transportasyon, ang 4 na tila ordinaryong bagay na ito ay lilito sa pagtatasa na ito. Naglakbay ako sa 10 lungsod sa loob ng 15 araw, at wala akong pera. Kailangan ko pa ng makakalaban at talunin ang kalaban, at sa wakas ay bumalik. Ang Mingdo ay nasa kanlurang bahagi ng mainland, at ang Shrek Academy ay nasa gitna ng mainland. Kahit na ang high-speed na tren ng Soul Guidance ay hindi nagbabago sa gitna, aabutin ng 3 araw bago makarating. Sa madaling salita, ang pinakamaikling oras sa rutang pabalik ay magiging 6 na araw, lalo pa ang paghahanap ng mga tao sa 10 lungsod. Matapos ipahayag ni Shen Yi na natapos na niya ang panghuling pagsusulit, biglang tumahimik ang silid-aralan sa klase sa unang baitang. Lahat ay seryosong nag-iisip kung paano haharapin ang nalalapit na mahirap na huling pagsusulit. Walang grupo ang pinahihintulutan. Ang bawat isa ay kailangang pumunta sa kalsada ng mag-isa. Kung nalaman mong may sitwasyon ng pagtulong sa isa't isa, ikaw ay ituring na isang kabiguan. Nag-iwan ng ganoong pangungusap si Shen Yi bago tuluyang umalis. Isang malabong ngiti ang lumabas sa sulok ng bibig ni Tang Wulan na medyo kawili-wili. Sa pagtingin sa mga kaibigan sa paligid niya, lahat ay tila nag-iisip, ngunit walang pag-aalala sa mga mata ng lahat. Ang mga mata ni Ye Xinglan ay puno ng pakikidigma, at ang mga mata ni Guyu ay kalmado, na parang nahaharap lamang siya sa isang maliit na bagay. Si Xu Lizi ay tila nasa sabik, ngunit si Xi ay sabik na subukan. May matamis na ngiti sa mukha ni Xu Xiaoyan. Kinaumagahan, oras na para simulan nila ang pagsusulit. Opisina ng Direktor. Nakaayos na ba ang final exam? Nakangiting tanong ni Kai Lao kay Shen Yi. Tumango si Shen Yi, na ayos na. Sinabi ni Kai Lao, ang unang huling pagsusulit ng bawat freshman ay palaging magdadala sa amin ng mga sorpresa at nakakatulala. Sa pagkakataong ito kailangan nating makita kung hanggang saan ito magagawa ng iyong klase. Dapat na masinsinan ang paghahanap ng katawan. Ang mga batang ito ay maaaring lahat sila ay napakatalino at nakakapag-isip ng anumang paraan. Ngumiti din si Shen Yi, huwag kang mag-alala. Bumalik din ako noon. Sa naiisip nila, ginamit na ito ng mga nauna nila. Nauna nang umalis ang mga kapatid, at umalis na ang lahat ng Invigilator.
Sinabi ni Kai Lao, napakahusay. Ito ay magiging isang mahusay na komprehensibong kurso sa edukasyon para sa kanila. Wala na si Shen Yi. Mag-isang nakaupo si Elder Kai sa Dean's office. Maya-maya, tumayo siya at pumunta sa bintana ng opisina para tumingin sa malayo. Isang matayog na gusali ang direksyon na tinitignan niya. Kai Yu, si Gu Yu ay aking disipulo, kaya itigil mo na ang panggigipit sa kanya. Sinabi mo bang hinaras ko siya? Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ngunit sumama siya sa akin sa tore ng mga espiritu at sumamba sa ilalim ng aking pintuan. Naniniwala ako na dapat siyang matuto mula sa akin o matuto ng higit pa mula sa iyo. Tianfeng, maraming beses kang lumaban, kailan mo ako tinalo? Well, depende sa kakilala ng taon. Yun lang. Kung hindi ka kumbinsido, pwede mo siyang hilingin na puntahan ako. Pagkatapos magtapos ng pag-aaral ni Guyu sa panlabas na patio, ako natural, sesunduan siya. Huminga ng malalim, pinaikit ni Kailaw ang kanyang mga mata, binuksan ang bintana, lumabas, at pumasok sa kawalan. Ang figure ay kumislap at nawala. Ang dormitoryo ng Shrek College para sa mga mag-aaral sa work-study. Iyan ang ruta. Ang siyam na lungsod na ito ang pinakamalapit sa Mingdo. Ang rutang ito ay makakatipid ng pinakamaraming oras sa kalsada. Hindi tayo pinapayagan ng kolehiyo na kumilos ng magkasama, at dapat tayong magpatuloy ng hiwalay. Itinuro ni Tang Wulan ang rutang iginuhit niya sa mapa at nakipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Bumulong si XCXA, Wulan, bagamat ang akademya ang mga ngasiwa sa atin, kung kaya nating dalhin ang ilan sa ating mga gamit, magiging mas madali ang pagkilos. Sa tingin mo ba ay makakapagtago tayo ng pera at makaalis? Sumulyap si Tang Wulan sa kanya at sinabing, huwag gumawa ng ganitong kaunting aksyon, makatipid ng oras. Sa tingin mo ba ay magmumungkahi ang akademya ng ganoong paraan ng pagtatasa, hindi mo ba iniisip ang problema ng ating pagnanakaw at pagski? Bago umalis bukas magiging mahigpit ang inspection. Bukod dito, ito ay isang pagkakataon upang subukan ang ating kakayahan. Sa lakas ng lahat, naniniwala akong makukumpleto natin ito. Ang unang bagay na kailangan nating harapin ay ang problema sa paggawa ng pera. Kung walang pera, walang paraan upang sumakay sa Soul Guidance Train. Kaya, mas mabuting isipin ng lahat kung paano kumita ngayong gabi. Tumawa si Shu Lizzie, nagbebenta ako ng mga bond. Ngumiti si Shu Xiaoyan at sinabing, nagpapanggap akong nakakaawa. Hindi malaking problema ang humiram ng isang bagay sa mga nakatatanda. Mag-isip ng iba pang bagay. Sinabi ni XCXA, ang malaking bagay ay pupunta ako sa mga street performer. Wulan, pupunta ka ba sa Forge Association para gumawa ng forging task o ano? Tumango si Tang Wulan, ito ang pinakamabilis at pinakamabilis. Gu Yu, Xinglan, ikaw naman. Tumingin si Tang Wulan sa pangalawang anak na babae. Nagkatinginan sina Gu Yu at Ye Xinglan, at sabay na nagsalita. Madaling araw. Madaling araw, lahat ng mga estudyante sa unang baitang klase ay nakatutok lahat sa Lingbing Square, handa nang umalis. Halos lahat ng mag-aaral na makapasok sa Shrek Academy ay mayroong Soul Guidance storage device para sa kanilang karaniwang storage. Ang unang bagay na ginawa ni Wu Changkong at Shen Yi pagkarating nila ay ang magparehistro para sa kanila na mag-imbak ng Soul Guidance device. Maliban sa isang piraso ng damit, hindi sila pinayagang kumuha ng anuman sa huling pagsusulit. Hindi rin para sa pagpapanday ng mga martilyo. Tumingin si Tang Wulan kay Wu Zhangkong na may malamig na ekspresyon saglit, hindi niya inaasahan na hindi siya papayagang magdala ng mga forging hammers. Maliban para sa iyong sarili at isang piraso ng damit, walang maaaring alisin. Walang pinakawalan si Wu Changkong dahil sarili niyang alagad. Nag-aatubili na tinanggal ni Tang Wulan ang dalawang bracelet na naglalaman ng kanyang spiritual forging heavy silver hammer, at ibinigay ito kay Wu Changkong. Nang mapanood si Wu Changkong na iniligpit ang mga pulse heiress, bigla siyang nag-atubili na sumuko. This is the first time since pinagtagpo ko sila lalo na yung forging hammer. Nasanay na akong hawakan ito araw-araw, pero ngayon kailangan kong humiwalay. Hindi banggitin ang singsing sa imbakan, mayroong maraming mga bihirang metal sa loob nito, pati na rin ang mga metal na matagumpay niyang napik. Bilang karagdagan sa paminsan-minsang melt-forged na metal na may fusion degree na higit sa 70% na ipinamamahagi sa kanyang mga kasosyo, mayroon ding maraming mga espiritual na metal na matagumpay na natunaw ngunit may medyo mababang antas ng fusion. Nasa ring sila ngayon. Hindi siya nagmamadali. Magbenta, maghandang bumili ng mga espiritual na bagay kapag kailangan mong basagin ang ika-4 na selyo ng Golden Dragon King. Sa Shrek Academy, siguradong makakapagbenta ito sa magandang presyo, dahil narito ang mga taong nangangailangan ng pinaka-espiritual na metal. Ngayong maganda na, naibigay ko na lahat. Nasanay na si Tang Wulan sa kuripot na karakter, kaya hindi ko ito matiis. Ang paghahanap sa katawan ay talagang ang pinakamahigpit, hiwalay na mga lalaki at babae. Ang karamihan sa mga mag-aaral ay medyo tapat, ngunit mayroon ding ilan na maswerte. Ngunit kapag ang isang martial spirit ay ang mata, at ang isang guro na may kakayahan sa espiritu na tinatawag na perspective eyes ay lumitaw, ang lahat ng fluke ay nagiging walang kabuluhan.
Pagkalabas ng gate ng akademya, umihip ang malamig na hangin, at malinaw na hindi dapat nilalamig ang mga mag-aaral ng Shrek dahil sa kanilang physical fitness, ngunit nakaramdam pa rin sila ng kaunting panginginig. Napakalinis nito. Sigaw ng isang estudyante. Lider ng pangkat, magkita-kita tayo sa loob ng 15 araw. Kumaway si Luog Wishing kay Tang Wulan, tumalikod at umalis, ayaw mag-antala anumang oras. Tara, lahat. Walang matatanggal. Simula sa susunod na semestre, gagawa ako ng animatic metal para sa lahat. Magdala ng sarili mong materyales at singilin ang kalahati ng manual fee. Biglang naghiyawan ang mga nanginginig na estudyante. Si Tang Wulan na ngayon ang tanging tao sa klase na may armor sa labanan. Oo, ang nag-iisa, kahit na may ordinaryong metal, si Luog Wishing at ang kanyang koponan ay hindi pa nakakagawa ng battle armor. Ang hirap ng battle armor ay may isip. Bagaman mas mahirap ang paggawa ng animistic na metal, ang halaga ng animistic na metal ay walang pag-aalinlangan, at maaari itong mapeke muli sa hinaharap. Ang bagay na ito ay hindi kailanman magagamit sa labas ng merkado. Kapag ito ay lumitaw, ito ay mabibili ka agad. Sa makatuwid, kung gusto mo ng isang bagay tulad ng espiritual na metal at espiritual na pagpanday ng metal, maaari ka lamang pumunta sa Blacksmiths Association upang hilingin ito. Ang presyo ay maaaring isipin. Sa pangungusap lamang na ito, binili ni Tang Wulan ang mga puso ng lahat. Ang dahilan kung bakit hindi niya sinimula ng susunod na semestre ay dahil hanggang kamakailan lamang, ang kanyang success rate sa pagpapanday ng animatic metal ay umabot sa halos 40%. Sa wakas ito ay magagamit upang kumita ng pera. Para sa kanyang sariling cultivation path, pagkatapos pumasok sa Shrek Academy para sa isang semestre, si Tang Wulan ay mayroon ng magandang plano. Kung susumayan, 5 salita lang, pagpapanday, pagkain, at aktwal na labanan. Pumili para kumita, bumili ng pagkain, at lumaban kapag busog ka na. Ang pagkain ang naging pinakamahusay na paraan para makapagsanay siya. Sapat na ang pagkain ng Shrek Academy, ngunit ang sariling dugo ni Tang Wulan ay umabot na sa napakataas na antas, at malakas ang kanyang bloodline power, kaya't ang bilis kung saan siya makakapag-cultivate ng soul power ay lalong kasama nito. Sa katunayan, lahat ay maaaring magtanim sa pamamagitan ng pagkain ng maraming pagkaing may mataas na sustansya, ngunit ang problema ay, hindi nila ito matuno. Pwede si Tang Wulan. Ito ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Gayunpaman, ang pagkain lamang ng normal, ang pagpapabuti ay limitado pa rin pagkatapos ng lahat. Kung gusto niyang pagbutihin pa ang kanyang espiritong kapangyarihan at dugo, kung gayon kailangan niyang kumain ng mas masustansyang mga bagay na naglalaman ng higit na asensya ng langit at lupa, na hindi ordinaryong pagkain. Ito ay isang espiritual na bagay. Parang ang mahiwagang kinakain niya kapag sumusugod siya sa harang. Kung makakakain siya ng mga espiritual na bagay minsan o 2 beses sa isang buwan, magtitiwala si Tang Wulan na ang bilis ng kanyang soul power cultivation ay makakahabol sa kanyang mga kaibigan. Gusto kong kumain ng maayos, ano ang dapat kong gawin? Dapat may pera. Paano dumarating ang pera? Pagpapanday. Ano ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang pangkalahatang lakas? Matagal na siyang tinuruan ni Wu Changkong, aktwal na labanan. Sa makatuwid, ang kanyang paraan ng paglilinang ay maaaring may buod bilang pagpapanday, pagkain, at aktwal na labanan. Pagkatapos ng sunod-sunod na polem ng mga estudyante ay mabilis silang umalis. Maaaring mukhang mahaba ang 15 araw, ngunit marami silang dapat gawin. Ang unang hakbang ay upang kumita ng pera. Kung walang pera, mahirap gumalaw ng 1 pulgada. Maghahanap ako ng magpapakyut. Ikanaway ni Xu Xiaoyan ang kanyang kamay, hindi umalis sa kolehiyo, ngunit pumasok sa akademya. Obviously, naisip na niya ang kanyang layunin. Aalis na rin ako. Kapag lumingon ka, huwag kang magtaka kung makikita mo ang balitang nagpe-perform ang mga alagad ng Shrek Academy sa downtown area. Naramdaman ni Exie ang pagmamadali, kumaway at tumakbo palayo. Tumabi si Xu Lizzie, hinubad ang kanyang Amerikana, inilagay ito sa lupa, at pagkatapos ay nagsimulang kumanta ng mga spelling para gumawa ng mga bonds. Tumingin si Tang Wulan kina Ye Xinglan at Guyu sa kanyang harapan, at walang magawang sinabi, gusto ninyong dalawa. Sumilay ang ngiti sa mukha ng dalawang babae, ngunit sabay silang tumango. Bumantong hininga si Tang Wulan, tinakpan ang kanyang mukha, pakiramdam na hindi makayanan ang tingin ng diretsyo, kung gayon, mauuna ako ng isang hakbang. Pupunta siya sa Forge Association para kumuha ng mabilisang assignment. Kumita ng pera at umalis sa lalong madaling panahon. Habang pinapanood si Tang Wulan na umalis, tumingin si Ye Xinglan kay Guyu, sino sa atin ang mauuna? Sinabi ni Guyu, gawin mo muna. Tumango si Ye Xinglan, okay. Madaling araw pa lang, at hindi nagsimulan ng klase ang Shrek Academy. Sa normal na kalagayan, ang mga estudyante ay naglalabas-masok sa 2 at 3. Hindi lahat ay nakatira sa akademya. Ang ilan sa mayamang pamilya ay umuupa ng mga bahay sa Shrek City upang mamuhay ng mag-isa. Upang mapadali ang paglilinang sa sarili. Pero halatang iba na ang sitwasyon ngayon. Isang simpleng sigaw ang umalingaw sa gate. Huwag palampasin ito kapag dumaan ka, nagbebenta ng steamed buns. Bawiin ang malalaking meat buns.
Kumain ng isa, mas magiging energetic ka, malusog, malakas ang dugo, at magpapalusog sa utak. Kumain ng maliit na meat bun na kasinggan ng lunok at uhaw sa dugo na bean paste. Agad na uhaw sa dugo, doble ang iyong lakas sa pakikipaglaban balang araw. Maghanda para dito, at ang shelf life ay magiging kasinggan ng lunok at uhaw sa dugo. Isang lalaking estudyante ang naglalakad mula sa labas. Mukha siyang 16 o 7 taong gulang, at nakilala niya si Shulizi na nagbebenta ng steamed buns sa isang sulyap. Oo, hindi ba ito ang taong grasa sa huling kompetisyon noong unang baitang? Kuya, paano mo naibenta ang mga buns? Nagtataka niyang tanong. Ngumiti si Shulizi, hindi kaya. Nangangailangan ng pera ang panghuling pagsusulit. Ilan ang senior mo? Masarap at hindi mahal. Hindi ko rin kailangan ng gamit mo. Isang araw lang ang shelf life. Papasok na ako sa klase. Tara na. Gaya ng sinabi niya, naglakad siya patungo sa gate ng college. Naglakad lang papunta sa gate ng academy, pero huminto nang hindi sinasadya. Dahil may 2 tao na nakatayo sa harap ng pasukan ng Shrek Academy, nakaharang sa daan. Ang pasukan sa harap ay napakabilis, at halatang hindi sapat ang 2 tao para matakpan ito ng buo. Maganda ang personalidad ng mag-aaral na ito sa unang baitang sa ikalawang baitang, kaya hindi niya namamali na naglakad sa gilid at nagplanong maglibot. Gayunpaman, isang figure ang agad na hamarang sa kanyang daraanan, ako ang nagmamaneho sa bundok na ito, at ako ang nagtatanim ng punong ito. Ha, Guyu, paano mo sasabihin ang sumusunod na 2 pangungusap? Inilibot ni Guyu ang kanyang mga mata, kung gusto mong palipasin ang oras na ito, manatili at bumili ng pera. Natigilan ang batang nasa class 1 nanogram ikalawang baitang. Ano ang sitwasyon? Tuyong sinabi niya, 2 babae sa paaralan, walang bundok o puno dito. Kahit meron, hindi mo nakuha. Bigyan mo ako ng pera. 100,000 federal na barya, hayaan kang makapasa. Iniunat ni Yeshinglan ang kanyang kamay ng walang humpay. Tinitigan sila ng bata ng Blanca, ano ba kayo? Robbery. Hiramin ang pera at ibalik mo ng 2 beses. Maigsi na sabi ni Yeshinglan. Hindi ba ayos lang? Kumaibot ang sulok ng bibig ng batang lalaki, si Yeshinglan ay napakaganda, at hindi niya kayang mawala ang galit sa mukha ng magagandang babae. Gayunpaman, ang 2 ito ay masyadong kakaiba. Hindi lang siya, kundi ilang estudyante ang bumalik sa labas ng ganitong oras. Lahat sila ay sobrang interesado nang makita nila ang eksenang ito. Ang isa sa kanila ay halatang mahigit 20 taong gulang at senior na estudyante sa Outer Academy. Okay. Matatalo mo kami, hindi mo na kailangang hiramin. Gaya ng sinabi niya, si Yeshinglan ay humakbang pasulong, ang kanyang pulso ay pamitik, 3 bilog ng mga spirit ring ang kumalat sa kanyang mga braso, at ang Star God Sword ay lumitaw sa kanyang hawak na may maliwanag na liwanag. Among. Simula sa Star God Sword, ang kanyang buong ugali ay biglang nagbago, ang kanyang mga mata ay naging lalong maliwanag, at isang malakas na aura ang sumabog. Naramdaman ng bata na humigpit sandali ang kanyang buong katawan, at ang kanyang sariling martial arts na inspirasyon ng matalas na aura ng espada ay mabilis na naglabas, at 3 bilog ng mga spirit ring ang tumaas. Matalo. Hindi matalo ito. Nanood siya ng laban sa pagitan ng unang baitang at ikalawang baitang. Pagkatapos ng larong iyon, ang first-year freshman ngayong taon ay tinanghal na pinakamalakas sa halos 100 taon. Kahit na wala sa 5 kabataang miyembro ng listahan ng talento, nagawa pa rin nilang talunin ang second-year class kung saan si Yuan Enyahui ang nangunguna. Si Yeshinglan ang pangunahing puwersa noong panahong iyon. Hinarang niya ang pagkakaroon ni Le Zhengguo, He Xiaopeng, at Ye Xingmo ng sabay-sabay gamit ang sarili niyang lakas. Hiniling ng mga lalaki sa kanilang sarili na maging mas mababa sa mga nangungunang mag-aaral sa klase, at tiyak na hindi nila sila matatalo. Hindi ka ba natatakot sa parusa sa kolehiyo? Napaatras ng isang hakbang ang bata, pinahina ang kanyang momentum. Then wait until we come back. Sabi ko hiram ng 15 days, and I will return you twice. Medyo naiinip si Yeshinglan. Huminga ng malalim, ang liwanag ng bituin ay kumikinang ng maliwanag sa Star God Sword, ayaw niyang mag-aksaya ng oras. 100,000 federal na barya, ang bayad sa pagbabalik ay dapat na sapat, at ang mga problema nila sa pagkain at tirahan ni Guyu ay karaniwang malulutas. Ibibigay ko. Malungkot na sabi ng bata. Sandali lang. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang kaninang nakakalokong boses sa likuran niya. Saglit na natigilan ng bata, pagkatapos ay tumingin sa likod, at nakita si Shulizi na may hawak na ilang buns, tumakbo ito at ibinigay sa kanya, Senyor, sa totoo lang, kung kakainin mo ang ilan sa aking mga bun, hindi ka maaaring matalo. Ako. Naglakas loob silang kumilos ng walang ingat. Ang bata ay tumingin sa kanya nang may pag-aalinlangan at sinabing, paano ko naaalala na ikaw ay nasa parehong grupo? Matapang na sinabi ni Shulizi, hindi na. Magpapatuloy ang ating unang taon na panghuling pagsusulit, at may mga matatanggal. Bawat isa sa atin ay kakumpetensya. Gumalaw ng kaunti ang bata. Isa siyang War Spirit Master ng Agile Attack Type. Kung kaya niyang dagdagan ng 30%, hindi ba siya makakatakas kung hindi niya kayang talunin?
Ang dalawang babaeng iyon ay hindi mula sa sensitibong sistema ng pag-atake. Sige, subukan kong dalhan ako ng isa. Mga uhaw sa dugo na bean paste buns, at isang light steamed dumpling, magkano ito? 30,000 na bean paste ang uhaw sa dugo, 10,000 ang Qingling Xiaolongbao. Sinabi ni Shu Lijihan. Bakit hindi mo kunin? Inilibot ng bata ang kanyang mga mata. Same time na sinabi ni Shu Lizi, makakatipid ito ng 60,000 yuan. Okay. Hindi ito gumana, kailangan kong ibalik ang pera. Tumingin ang bata kay Ye Xinglan na mabangis at galit na galit. Oo naman, ang mga bonds ni Shu Lizi ay talagang agaran. Naramdaman na lamang niya na ang kanyang katawan ay kasing gun ng isang lunok, ang kanyang katawan ay puno ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay tila may hindi mauubos na lakas. Nagmamadali ako. Ang bata ay mabilis na bumilis, at sumugod patungo sa gate ng akademya. Ang kanyang bilis ay talagang napakabilis, at ang maliksi na uri ng pag-atake na Spirit War Master na maaaring ipasok sa Shrek Academy ay tiyak na hindi magkakaroon ng anumang mga problema sa mga tuntunin ng bilis. Ang kanyang mga binti ay naging makapal ng walang babala, at sa isang mabangis na puwersa, ang mga tao ay bumaril na parang mga palaso, napakabilis. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na lumubog ang kanyang katawan, at isang dilaw na sinag ng liwanag ang bumagsak sa kanya ng hindi maipaliwanag, at ang buong tao ay biglang tumitigil. Pagkatapos, ang mga bituin ay nahulog mula sa langit at umikot sa kanya. Paano ka makakalaban ng mas kaunti sa higit pa? Napaungol ang bata sa kalungkutan. Nandito kami para manghuli, o, hindi, manghiram ng pera. Sino ang nakasama mo ng one-on-one? Diretsyong hinampos ni GNG ang bata sa balikat, hinampos ito sa lupa, tinutok ng espada ni Senador Han sa harap niya, gusto mo bang humiram? Pahiram. 100,000. Binilang ni Ye Xinglan ang pera, iniligpit ang Star God Sword, maaari ka nang umalis. Kung ang batang lalaki ay makakakuha ng kapatawaran, siya ay bumangon, binigyan ang dalawang babae ng masamang tingin, at pagkatapos ay lumakad papunta sa campus. Sandali lang. Biglang tumawag si Ye Xinglan. Lumingon ang bata at galit na sinabi, ano ang gusto mo? Saang klase ka? Anong pangalan mo? Tanong ni Ye Xinglan. Maingat na sinabi ng bata, ano ang ginagawa mo? Sinabi ni Ye Xinglan, bumalik para bayaran ka. Talaga? Napatulala ang bata. Kumunot ang noo ni Ye Xinglan, hindi ka masyadong nagsasalita ng kalokohan, bilasan mo at huwag mong ipagpaliban ang oras natin. Class 1 ng ikalawang baitang, Zia Lekong. Binanggit ng bata ang kanyang pangalan sa kahihiyan at tumakbo palayo. Sa sandaling ito, lumabas ang ilan sa mga estudyanteng nanood ng magandang palabas, two schoolgirls, nangungutang ka pa ba? Nakangiting tumingin sa kanila ang senior student. Enough to spend, okay lang. Hindi siya pinansin ni Ye Xinglan, at lumabas si Guyu. Nang dumaan sa panig ni Shu Lizi, sumulyap si Ye Xinglan sa kanya at sinabing, umaasa ka sa amin sa pagbebenta ng mga tinapay. Kapag binayaran mo ang pera, babayaran mo ang ikatlong bahagi. Okay, okay. Kinuha ni Shu Lizi ang 40,000 federal na barya sa kanyang mga bisig ng nakangiti. Bagamat marami siyang kinakain, nakakatipid siya ng kaunti. Ang ganitong paraan ng 40,000 federal na barya ay sapat na. Naitanong na niya sa guro, ang kanyang uri ng Auxiliary Weapon Spirit Master ay maaaring pumili ng War Spirit Master para sabay na kumuha ng final exam. Noong una ay binalak niyang piliin si Tang Wulan, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay pinili niya si Ye Xinglan. Siyempre, ang mga kalaban na kailangan nilang talunin sa 10 lungsod ay naging 2 tao. Kasama sila sa iisang grupo. Habang pinagmamasdan silang tatlo na umalis, hindi napigilan ng mga estudyanteng Shrek na papasok na sa academy na medyo tulala saglit. Talagang lahat ay mayroon nito. Napaka-imaginative ng mga schoolboy at schoolgirl na ito. Bakit hindi natin naisip ang ganitong paraan? Dumating na si Tang Wulan sa Blacksmiths Association sa sandaling ito. Pero napatigil siya sa may pinto. Ha! Tumingin si Tang Wulan kay Mushi na nakatayo sa pintuan ng may kainahinalang, Senior Sister, bakit ka nandito? Nakangiting tumingin sa kanya si Mushi at sinabing, nabalitaan ko na kukuha ka ng final exam. Nandito ako para makipagkita sa iyo. Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Tang Wulan sa kanyang puso, napakagandang makita ka. Kailangan kong magmadali at pumasok para tapusin ang isang gawain kapalit ng kaunting pera. Huwag mo nang isipin. Ang kolehiyo ay nakapasa na sa atin, o sa lahat ng nauugnay na asosasyon. Kayong mga kasali sa assessment ay bawal kumita ng pera sa pamamagitan ng asosasyon. Mag-isip ng ibang paraan. Gusto ko. Hindi imposibleng kumita ng pera sa pamamagitan ng panday, ngunit kailangan mong baguhin ang lungsod. Ganon din sa Tang Sect. Hehe. Tinitigan siya ni Tang Wulan na natataranta, at sinabing, hindi na kailangang maging ganoon talaga. Iniunat ni Mushi ang kanyang mga palad, hindi ako ang magdedesisyon. Kung ayaw mong mag-aksaya ng oras, mag-isip ka na lang ng ibang paraan. Natahimik si Tang Wulan saglit, ngunit hindi talaga siya naglakas loob na mag-aksaya ng oras. Paano ito gagawin?
Kung gusto mong tapusin ang gawain sa pagsusulit sa lalong madaling panahon, hindi ka na talaga maaaring mag-aksaya ng oras. Ha, ayan na. Nagningning ang mga mata niya at biglang may naisip na brilliant idea. Kung ang ideyang ito ay maisa sa katuparan, ito ay talagang makatipid ng oras sa isang malaking lawak. Sa pag-iisip nito, ikanaway niya ang kanyang kamay kay Mushi, tumalikod at tumakbo. Dumiretso sa Shrek City at pumunta sa high-speed rail station. Pagdating niya sa high-speed rail station, sigurado si Tang Wulan na siya ang una sa klase niya na pumunta rito. Simple lang ang dahilan. Ang iba ay dapat na nag-aalala tungkol sa paggawa ng pera. Bago sumakay sa tren sa Seoul Guiding Train Station, pumasok si Tang Wulan sa estasyon ng tren ng Engrandi, at pagkatapos ay tumingin sa timetable ng tren. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang layunin. Ayon sa rutang iginuhit niya noon, ang unang hintuan ng paglalakbay na ito ay Tiandao City. Mula sa Shrek City hanggang sa Hilagang Kanluran ay Tiandao City. Ang Tiandao City ay isang malaking lungsod. Madaling makahanap ng Spirit Master na lumampas sa kanyang cultivation level. Marami ring Spirit Train mula Tiandao City hanggang Mingdo. Ito ang proseso ay katumbas ng pag-bypass sa isang bulubundukin, ngunit ang pinakamaikling distansya sa Mingdo. Hindi nagtagal ay dumating si Tang Wulan sa kaukulang plataporma, at 5 minuto pa ang layo ng ticket check. Mahaba-haba na ang pila sa ticket gate. Sa pagkakataong ito nang lumabas siya, lahat ay kinumpiska, kasama ang lahat ng mga sertipiko ng Shrek Academy, at maging ang blacksmith badge. Kawawa naman at maputi talaga. Pila. Nakatayo siya sa likod ng team. Hindi nagtagal, nagsimula na ang ticket check, at sinundan ni Tang Wulan ang team pasulong. Isa-isang pumasok ang mga pasahero sa unahan, at maya-maya ay papalapit na sila sa kanya. Pakipakita ang iyong ticket. Nagkunwaring hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang bulsa, ngunit lumutang ang kanyang mga mata sa gilid. Bigla siyang napabulalas, may ahas. Biglang-bigla ang boses niya kaya natigilan ang lahat sa paligid, at agad niyang sinundan ng tingin. Sure enough, sa pader na hindi kalayuan sa ticket gate, hindi ko alam kung kailan biglang sumulpot ang isang ahas na may mapupulang gintong kaliskis. Mabilis na gumapang ang gintong ahas na halos 1 metro ang haba, at dumiretso sa mga tao sa gilid na iyon. Bigla itong nagdulot ng sigaw ng tandang. Nataranta ang karamihan. Nang sumugod na ang gintong ahas sa karamihan, biglang kumislap ang gininto ang liwanag at mabilis na nawala. Nasaan ang ahas? Paano ang ahas? Ang gulat ng mga pasahero at mga tauhan ay tumingin sa paligid, ngunit walang bakas ng maliit na ahas. Kasabay nito, nawala rin si Tang Wulan. Napatalon siya bigla nang maakit ang atensyon ng lahat sa ahas, tumalon mula sa itaas ng ticket gate, at saka mabilis na tumakbo sa sulok para itago at kunin ang mga gintong salita. Sa wakas ay matagumpay na nakapasok sa istasyon. Dumating na ang Seoul Guide Train, at mabilis na sumakay si Tang Wulan sa tren at naglakad papunta sa dining car. Hindi na lang kailangan ng tiket para makahanap ng upuan. Tungkol naman sa ticket checkang, huwag mag-alala. Mabilis na lumipas ang episode kung saan lumitaw ang ahas. Matapos maghanap at makumpirma ng staff na walang ahas na lumitaw, naging normal ang order, at mabilis na napuno ng mga tao ang tren papuntang Heavendao City. Mabagal na nagsimula ang tren at dumiretso sa Tiandao City. Nako, namiss ko ang huling tren. Buti na lang, maraming sasakyan ang papunta sa Tiandao City. May isa sa kalahating oras. Nang dumating sina Shulizi, Ye Xinglan at Guyu sa istasyon, binuhat nila ang Seoul Guide Train ni Tang Wulan. Kakaalis lang. Ayon sa mga kinakailangan ng mga mag-aaral, maghihiwalay na tayo ng landas, halika na. Nakipagkamao si Ye Xinglan kay Guyu. Bahagyang ngumiti si Guyu, tingnan natin kung sino sa atin ang unang babalik. Bibili ako ng tiket. Sa oras na ito, karamihan sa mga mag-aaral sa unang taon sa panlabas na faculty ng Shrek Academy ay sinusubukan pa rin ang kanilang makakaya upang kumita ng pera. At opisyal na nagsimula ang huling pagsusulit ni Tang Wulan. Bumibilis ang tren ng Seoul Guidance at malapit nang pumasok sa high-speed cruising state. Mayroon ng 100 ng tao sa dining car, at hindi nagtagal ay naramdaman ni Tang Wulan na isang maling desisyon ang pumunta rito dahil siya ay nagugutom. Isang mahinang amoy ng kanin ang umalangaw mula sa dining car. Sa mga tuntunin ng panlasa, ang pagkain sa Seoul Guidance Train ay halos hindi mailarawan sa ordinaryong mga termino, ito ay isang masamang salita. Pero kahit gaano pa kasakit, mabubusog ka pa rin kapag gutom ka. Ngunit si Tang Wulan ay walang pera ngayon. Wala siyang paraan. May babayaran siya kung gusto niyang kumain. Huwag na nating pag-usapan ang mga mamahaling bagay sa Seoul Guidance Train, wala na siyang pera ngayon. May bumili na ng almusal at umupo roon para kumain, ngunit mahawakan lamang ni Tang Wulan ang kanyang tiyan. Napakalupit talaga ng akademya. Hinalugog nila ang katawan ng hindi man lang pinapakain ng almusal ang lahat, at pagkatapos ay nagsimula na ang pagsusulit. Si Tang Wulan ay puno ng depresyon. Kumbinsido siya na magkakaroon ng malaking agwat sa lakas sa pagitan ng pagkain at hindi sapat. Anyway, gutom ka muna. Mula sa Shrek City hanggang Tiandao City, tumatagal ng halos 3 oras sa pamamagitan ng kotse. Hindi nagtagal, hinarap ni Tang Wulan ang problema pagkatapos niyang sumakay sa kotse.
Heto na ang ticket checker. Ang ticket ay naka-check sa kotse, para lamang maiwasan ang hitsura ng pag-uugali ng pagkuskus ng kotse ni Tang Wulan. Ang dining car ay nasa gitna ng sasakyan at makikita sa dulo. Nang makita ni Tang Wulan ang staff sa magkabilang dulo ng dining car na sabay na dumating para tingnan ang ticket, alam niyang hindi niya ito maiiwasan. Wala rin naman siyang balak magsalita ng kalokohan. Wala akong ticket. Mahinahong sabi ni Tang Wulan sa staff. Walang ticket. Tapos kinukuskus mo yung kotse. Pakiayos agad yung ticket mo. Biglang naging seryoso ang mukha ng staff. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, wala rin akong pera. Ilang beses siyang tinitigan ng mga staff, little guy, see you dressed neatly, without money when you go out. Run away from home. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay 14 na taong gulang lamang, kahit na siya ay matangkad. Ngunit hindi maitatago ang pagiging bata sa kanyang mukha. Well, iniisip mo lang na tumatakas ako sa bahay. Pagdating ko sa Heavendao City, may mga kamag-anak ako doon, pwede ba akong makabawi sa ticket pagkatapos kong mag-withdraw ng pera? Walang magawang sabi ni Tang Wulan. Sumama ka sa akin. Seryosong mukha ang tawag sa kanya ng staff, at dinala siya sa work area ng tren. Dahil mukhang napakabata ni Tang Wulan, hindi niya siya pinahiya lalo na, walang matatakbuhan sa kotse, at hindi siya natatakot na tumakas. Hindi nagtagal, dinala si Tang Wulan sa duty room sa tren. Ang konduktor, ang batang ito ay sumakay sa tren na may dalang tiket, at walang pera para kumita ng tiket. Ano sa palagay mo? Ang konduktor ay isang babae na mukhang 27 o 8 taong gulang. Hindi siya gaanong kagandahan, ngunit siya ay medyo maharlika. Sumakay ka sa tren. Little guy, ilang taon ka na at hindi ka natutong mabuti. Pag-usapan natin ito, ano ang sitwasyon? Tanong ng konduktor sa malalim na boses. Sinabi ni Tang Wulan, sa totoo lang, ako ay isang mag-aaral ng Shrek Academy. Kami ay kumukuha ng isang pangwakas na pagsusulit. Lahat ay kinuha ng akademya. Hinihiling sa amin na pumunta sa malayo upang isagawa ang nilalaman ng pagsusulit, kaya't wala akong pagpipilian kung hindi umalis dito. Kapatid na konduktor ng tren, alam kong mali ito. Kapag nakarating ka sa Tiandao City, maaari mong hilingin sa mga kawani na samahan ako. Doble ang halaga ko. Estudyante ka ba ng Shrek Academy? Nang marinig ang mga salita ni Tang Wulan, nagulat ang konduktor at konduktor. Shrek Academy, ano ang lugar na iyon? Para sa mga ordinaryong tao na tulad nila, iyon ay simpleng pag-iral na parang templo. Pero yung maliit na kaharap niya parang walang espesyal, ordinaryo lang, talagang taga Shrek Academy siya. Bata, mali na ang umiwas ka sa pamasahe. Kung kalokohan ang sasabihin mo, mas magiging mali. Seryosong sabi ng konduktor. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, ngunit wala akong sinabing kalokohan. Talagang estudyante ako ng Shrek Academy, hindi ito mahirap patunayan. Tingnan mo. Gaya ng sinabi niya, umatras siya ng isang hakbang, at gumalaw ang kanyang espiritong kapangyarihan. 3 bilog ng Purple Spirit Ring ang mabilis na bumangon mula sa ilalim ng paa, nakapulupot sa katawan, naglalabas ng bahagyang aura, at ang konduktor ay natigilan sa gulat. Sa Daoluo Continent, kahit ang mga ordinaryong tao ay may martial arts, at malinaw ang sitwasyon tungkol sa Soul Master. Ang 3 singsing ng espiritu ay lila pa rin. Isa itong Purple Spirit Ring. Para sa mga ordinaryong tao, malamang na hindi na nila makikita ang Purple Spirit Ring sa ganoong kalayuan sa kanilang buhay. Bumulong ang konduktor, Purple, ito ba? Ito ay 1,000 taong singsing na espiritu. Bakit kayong lahat ay 1,000 taong singsing na espiritu? Seryosong sinabi ni Tang Wulan, dahil estudyante ako ng Shrek Academy. Persuasiveness, ito ay persuasiveness. Si Tang Wulan ay nag-isip ng isang napakasimpleng paraan, at iyon ay ang paggamit ng kanyang Soul Master status. Kahit na kinumpis ka ng akademya ang lahat ng kanilang mga gamit, hindi nila masiliwhan ang kanilang martial arts. Hanggat mayroong martial arts at soul power, kung gayon, sa katunayan, maraming mga problema ang hindi kasing hirap ng nasa ibabaw. Nang tumanggi si Mushi na pumasok sa Blacksmith Association, bigla niyang naisip, isa akong Soul Master. Sa loob ng 10,000 taon, sa mundo ng mga tao, ang mga Soul Master ay palaging ang pinakamarangal na propesyon. Ito ay hindi kailanman nagbago. Dati, at ngayon. Bilang isang Soul Master, hindi lang Soul Ring ang mayroon siya sa kanyang katawan, kundi pati na rin ang halo na gustong tingnan ng mga ordinaryong tao. Ang pagsasamantala dito ay isang problemang pang-ekonomiya lamang, hindi isang bagay na mahirap lutasin. Ang dapat gawin ngayon ni Tang Wulan ay magtipid ng oras hanggat maaari. Sa makatuwid, wala siyang planong pumunta sa Blacksmiths Association, kahit na dumating siya sa Heavendao City. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay tapusin ang pagsusulit sa pinakamaikling panahon, at pagkatapos ay gamitin ang kanyang mga puntos upang matulungan ang ibang mga mag-aaral. Sa kasong ito, dapat gawin ang isang shortcut. Little brother, isa kang 3-ringed Spirit Master, isa rin itong Spirit Master ng Soul Sovereign level. So, estudyante ka ba talaga ng Shrek Academy? Masunarang tumango si Tang Wulan, oo. Sister, masyadong walang awa ang academy natin.
Kailangang maglakbay tayo sa 10 lungsod sa loob ng 15 araw at hamanin ang isang kalaban na higit sa atin ang lakas para manalo sa bawat lungsod. Pagkatapos ay kailangan kong magmadaling bumalik sa kolehiyo para makapasa sa pagsusulit. Tulala ang sinabi ng konduktor, kung gayon, hayaan mong kumilos ka sa iyong sarili. Ilang taon ka na, masyadong walang awa ang kolehiyo mo. Hinayla ng konduktor ang damit ng konduktor, Shrek Academy iyon. Kahit na paninirang puri, ito ay isang banal na lupain. Agad na nag-react ang konduktor at mahinahong sinabi, kung gayon, kapatid, paano mo kami kailangan para tulungan ka? Ang tiket na ito ay isang maliit na bagay, at ang aking kapatid na babae ay maaaring magtabi nito para sa iyo. Nasa akin pa rin ang kapangyarihang ito. Ngumiti si Tanghulan at sinabi, salamat ate, kung gayon. Kailangan kong pumunta sa ilang mga lungsod ng sunod-sunod sa pagkakataong ito, at pagkatapos ay kailangan kong hamanin. Ate, saan magkakaroon ng mga Soul Masters na magtitipon sa Tiandao City? Tapos meron pa, could you take care of borrowing some money? I'm a little hungry, don't worry, babayaran kita pagbalik ko sa Shrek Academy. Habang nagsasalita, iniligpit na niya ang kanyang spirit ring. Si Tanghulan ay napakaganda na, ang kanyang malalaking mata ay puno ng malinaw na liwanag, at ang konduktor ng tren na tumingin sa kanya ay biglang naramdaman na parang isang ina na pag-ibig na umaapaw. Ang Shrek Academy na ito ay masyadong hindi makatao para sa isang malupit na pagsusulit para sa isang batang-bata. Sa sandaling ito, sinabi ng konduktor, walang problema, tutulungan ka ng aking kapatid na malutas ito. Hindi ba't pupunta lang sa 10 lungsod? Gagawa ako ng paraan para sa iyo. Kung tungkol sa paghahanap ng Soul Master, hindi ka matutulungan ng kapatid ko. Gayunpaman, ang aming Soul Guide ay nagsasanay sa bawat istasyon. Ang kapitan ng seguridad na namamahala sa seguridad sa isang istasyon ay isang Spirit Master, at siya rin ay isang mecha. Iba-iba ang lakas ng kanyang kapitan sa istasyon. Ay nakamit, ang kapitan ng seguridad ng istasyon ay dapat na matugunan ang iyong mga pangangailangan, ngunit talagang gusto mo siyang labanan siya. Nagliwanag ang mga mata ni Tanghulan. Kung maaari niyang mahanap ang kanyang kalaban ng direkta sa Soul Guidance Train Station, maiisip niya kung gaano kabilis niya natapos ang final exam. Okay. Mahihirapan yan sa kapatid ko. Palihim siyang napabuntong hininga, at talagang maswerte siyang nakilala ang isang mabait na kapatid na konduktor ng tren. Sa simula, tinawag ko ang aking kapatid na babae, at medyo sadyang nagbenta ng cute, ngunit nang maglaon ay naging mas sinsero siya. Xiaohu, makakakuha ka ng makakain para sa kapatid na ito. Hindi man lang ako nag-almusal. Nakakaawa naman. Upang hindi matakot ang konduktor, sadyang kontrolin ni Tanghulan ang kanyang gana, ngunit kahit na ganoon, kumain pa rin siya ng isang box lunch para sa higit sa 5 tao. Ang sarap talaga ng box lunch. Nanghina lang si Tanghulan sa kanyang puso upang magreklamo, ngunit mayroon lamang itong mga bagay sa tren. Wulan, nakipag-ugnayan na ako sa iyo. Hihintayin ka ng security captain sa Tiandocheng Station, at pagkatapos ay tutulungan kitang makakuha ng All-Union Soul Guidance Pass para sa iyo sa loob ng 1 buwan. Maaari kang kumuha ng pass anumang oras. Kahit anong tren. Sumakay ka ng pera at bumili ng pagkain sa kalsada. Lumabas lang sandali ang konduktor bago niya inayos ang lahat. Halatang hindi swerte ang maging konduktor ng tren sa kanyang edad. Bilang resulta, nakaramdam lamang ng init sa kanyang puso si Tanghulan para sa tambak ng pera na may higit sa 20,000 federal na barya. Napakaraming tao noon. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang soul communicator ng konduktor. Ang konduktor, mangyaring pumunta sa ikalimang kotse sa lalong madaling panahon. May mga gangster na mang-hijack ng tren natin. Mangyaring pumunta kaagad. Natigilan ang konduktor. Ninakawan niya ang tren. Talagang sakuna ito para sa Soul Guidance Train. Ilang buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng carjacking incident sa Kanluran, na naging sanhi ng pagsabog ng Soul Guidance Train, na ikinasawi at nasugatan ng mahigit 500 katao. Isa itong malaking trahedya na ikinagulat ng buong liga. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang konduktor ay nagpakita ng isang kalidad na nalampasan ang mga ordinaryong tao. Bagamat medyo namumutla ang kanyang mukha, agad niyang sinabi sa malalim na boses, attention to all conductors, I am the conductor. Now I order everyone to turn on immediately. Emergency arsenal, magdala ng mga armas sa car no. 5. Please try to stay calm and not alarm passengers in other cars to ensure that there is no disturbance. Habang nagsasalita, mabilis siyang pumasok sa kanyang duty room, naglabas ng isang bangkos ng mga susi, binuksan ang isang safe sa loob, at naglabas ng isang soul-guided pistol mula dito. Wulan, andito ka na, huwag ka nang pumunta kung saan-saan. Sinabi niya kay Tanghulan at determinadong lumabas. Malinaw na nakita ni Tanghulan ang pananampalataya sa kanyang mga mata. Ang konduktor ay nagpasya, sa anumang kaso, na panatilihin ang kaligtasan ng mga pasahero hanggat maaari. Ate, susundan kita. Sumunod si Tanghulan ng walang pag-aalinlangan. Ikaw, huwag kang pumunta. Bata ka pa. Kung may nangyari sa'yo, paano ko ipapaliwanag sa mga magulang mo? Hinawakan siya ng konduktor.
Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, "Sister, nakalimutan mo na ba? Ako ay isang estudyante ng Shrek Academy. Isa rin akong three-ringed soul venerable. Maniwala ka sa akin, matutulungan kita." Oo, isa siyang three-ringed spirit master. Gayunpaman, saglit lang nag-alinlangan ang konduktor ng tren, at mariing umiling para tanggihan siya. "Wulan, makinig ka. Alam kong soul master ka, at soul master din ang security captain sa sasakyan natin. Ipaubaya sa ating mga matatanda ang bagay na ito. Sol, bata ka pa at maganda ang kinabukasan mo. Ligtas ka rito. Kung may tunay na panganib na patayin mamaya, hahayaan ko na ang susunod na 5, hahayaan kitang magsasanay. Masunurin." Habang nagsasalita, itinulak niya si Tang Wulan sa duty room, direktang nilock ang pinto, tumalikod at tumakbo. Nang makita siyang unti-unting naglalaho pabalik, hindi na mamuli ni Tang Wulan ang kanyang mga labi, "Gangster." Bumagal ang takbo ng konduktor matapos tumakbo sa katabing compartment ng duty room, na nakatago ang baril sa kanyang mga braso. Hindi niya maalarma ang mga pasahero sa ibang mga compartment, at dapat niyang subukang maiwasan ang mga kaguluhan sa buong tren. Ikinonekta niya ang soul communicator gamit ang isang headset upang maiwasan ang paglabas ng tunog. "Malapit na ako, ano na ang sitwasyon ngayon?" Yung konduktor, may 6 na kriminal sa kabuuan. "Hindi ko alam kung paano nila dinala ang soul-guided ray gun sa tren. Marami silang armas. May 4 na tao na may hawak na soul-guided ray gun na maaaring magpaputok ng tuloy-tuloy, isang maliit na soul-guided na baril, at may mga soul-guided na baril na nakakabit sa karwahe kahit kailan. Mas marami na silang mga tauhan. Pagharap sa kanila, ngunit wala tayong kalamangan sa mga sandata." Matapos marinig ang report mula sa konduktor, hindi napigilan ng konduktor ang huminga, at nagmura sa kanyang puso, ano ang ginawa ng security check, maging ang bomba ay dinala sa sasakyan. Malubha ang problemang ito. Ang kalaban ay may mga bomba at mabibigat na armas. Ito ay nasa high-speed soul-guided train, at walang hinto sa gitna ng tren na ito. Diretso sa Tiandao City. Sa kasong ito, kapag naganap na ang labanan, malamang na magkaroon ng malalaking problema ang tren. Gumawa siya ng mapagpasyang desisyon at sinabi sa malalim na boses, "Sabihin sa driver's cab na putulin ang mga sasakyan mula no. 6 hanggang no. 16 na kaagad pagkatapos kong pumasok sa hanay ng no. 5 na kotse, at tumakbo ng mag-isa. Naipadala na ba ang signal para sa tulong mula sa punong tanggapan?" "Naipadala na. Konduktor ng tren, ikaw. Huwag kang magsalita, bilisan mo at isagawa ang utos." Mabilis na tumakbo ang kapitan ng tren patungo sa ika-5 sasakyan. Ang pagdiskonekta ng mga sasakyan mula no. 6 hanggang no. 16, ngunit ang pananatili sa kotse no. 5 ng mag-isa ay upang mabuhay at mamatay kasama ng mga pasahero at kawani sa unang 5 sasakyan. Ngayon lang niya ito magagawa, at kapag nag-brake siya, nag-brake siya. Hindi bababa sa ito ay mas mahusay kaysa sa lahat ng mga kotse ay nahulog sa mga kamay ng mga gangster. Iwasan ang pagkalugi hanggat maaari. Ang kondisyon ng harap na kotse ay hindi alam, ito ay hinarang ng gangster, at ito ay hindi angkop para sa pagdiskonekta. Susunod, gawin natin ang lahat. Kinuha niya ang wallet niya sa braso, at binuksan ang wallet habang mabilis na naglalakad. Sa loob ng wallet, may litrato. Ito ay isang matabang bata, ipinanganak na napakaganda. Mukhang ilang buwan pa lang. Nag-init ang mga mata ng konduktor, ipinadala niya ang litrato sa kanyang labi, hinalikan siya ng marahan, at saka muling inilagay ang kanyang wallet sa kanyang mga bisig. "Baby, nanay, pasensya na." Itinaas niya ang kanyang kamay, pinunasan ang mga luhang malapit ng tumulo, binilisan niya ang lakad, at mabilis na pumasok sa karwahe sa harapan. Sa gilid ng karno. 5, may siksikan na. Hindi ito made at tago ng karno. 6. Inilikas na ang karno. 7. Mahigit 12 ng mga tauhan na may mga baril at mga live na bala ang narito, gamit ang bunker sa karwahe upang hawakan ang sinag na baril na ginagabayan ng kaluluwa at harapin ang mga kriminal. Ang mga ray gun sa kotse ay pawang mga pistola, na may ordinaryong kapangyarihan. Paano ang sitwasyon? Nakita ng konduktor ang security captain sa isang sulyap, maharlika at umaasa sa sarili. Seryoso ang mukha ng security captain, napakasama. Ginamit ng kabilang partido ang passenger seat shield para protektahan ang sarili. Ang unang ilang sasakyan ay maaaring kontrolado nila. Pagkatapos mailagay ang cluster bomb, inilagay nila ang timing system. Huminga ng malalim ang konduktor. Ngayon ay dapat siyang manatiling kalmado, gaano man kahirap ang sitwasyon, wala siyang pagpipilian bilang pinuno ng isang kotse. Sa paghakbang ng ilang hakbang, sumigaw ang konduktor sa loob-loob, "Makinig, mangyaring huwag maging pabigla-bigla. Maaari kaming makipag-usap sa iyo. Gagawin ko ang lahat upang matugunan ang iyong mga kinakailangan, ngunit huwag saktan ang mga hostage." Ang kakayahang magdala ng napakaraming armas sa sasakyan ay hindi isang ordinaryong kriminal. Para sa gayong tao, hindi maaaring maging epektibo ang panghihikayat at pananakot. Ang pinakamahusay na paraan ngayon ay antalahin ang oras at maghintay ng suporta. Walang kalokohan. Tama ang konduktor. Napakasimple lang ng mga kondisyon natin.
Sabihin sa federal government na palayain ang grupo ng mga taong inaresto nila 20 days ago. Ligtas ang ating mga tao. Natural na hahayaan ko ang mga hostage dito. Alam ko, maaari mong sirain ang likod ng kotse. Pero sabihin ko sa iyo, na-install na natin ang soul-guided cluster bomb sa unang 5 sasakyan. I don't need to how are running out of these 5 cars. Ang cluster bomb ay nakatime ng 30 minutes walang malinaw na sagot sa loob ng 30 minutes, sabay kayong ililibing. Tumibok ang puso ng konduktor. 20 araw ang nakalipas. Sino ang inaresto ng pamahalaang federal? Walang naiulat na balita, at siya ay naliligaw, ngunit dahil ang kabilang partido ay gumawa ng ganoong kahilingan, malinaw na hindi ito walang layunin. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.